Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 141 Kabanata 145, idinagdag ang ika-6 na update para sa timeline ng Zishank. Ang layunin ni Jingzi sa pagpunta sa Waxian Garden ay upang magbenta ng mga espiritu. Kung hindi, tamad siyang makinig sa daldalan ng mga iskolar na ito at dumiretso sa hardin ng halimuyak. Hindi ba maganda? Kung paano mag-market ng mga espiritu, ang pamamaraan ay talagang napakasimple. Pagkatapos ng lahat, ang mga espiritu ay isang mahirap na bagay sa Angwo. Hanggat ang advertising ay tapos na ng maayos, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga mamimili. Ang pinakasimpleng paraan ay ang pag-imbento ng routine na ginamit niya noong kumilos siya sa Yongju. Sa kasamaang palad, ilang mga bida ng pelikula sa Mangshan ay wala rito, at si Han Han ay maaari lamang gumawa ng ilang pisikal na gawain upang mas madali para sa kanya na kumilos. Puro pananakit sa sarili kong kumilos. Kaya wala siyang choice kundi baguhin ang diskarte at pag-isipan ito, na humantong sa kasalukuyang eksena. Ito ay talagang matapang na alak. Naglakas loob akong tanungin si Mr. A. Kun, saan nanggaling ang matapang na alak na ito? Isinara ni Jingzi ang takip, maingat na hinawakan ang garapon ng alak sa kanyang mga bisig, at maingat na tiningnan ng lahat, ito. Siyempre hindi ko masasabi sa inyo. Master Akun, dahil makakabili ka ng alak, ano ang silbi ng pagsasabi sa amin? Oo, oo. Umiling si Jingzi, hindi ko masabi sa iyo, kahit ngayon lang. Pagkatapos ay seryoso niyang pinag-aralan ito, pagkatapos kong inumin ang matapang na alak na ito, madali akong makakagawa ng mga tula at liriko. Tiyak na maipapakita ko ang aking mga talento sa Mid-Autumn Poetry Festival. Kung iinuman mo ang matapang na alak at gagawin mo rin ito, hindi ba't sinusubukan mong nakawin ito mula sa akin? Ang unang lugar sa pulong ng tula. Walang imak ang lahat at gustong sabihin sa kanya, Kuya, gumising ka, totoo bang nakakagawa ka ng tula pagkatapos uminom ng matapang na alak? Saka hindi na kailangang magbasa ng libro, uminom ka lang ng alak. Sa oras na ito, sinabi ni Wang Yingqiu, dahil ang alak ay narito na, paano kung si Master A. Kun ay humigop ngayon at gumawa ng isang tula para maimulat natin ang ating mga mata? Oo, oo. Nagpalakpakan muli ang lahat bilang pagsang-ayon, gustong makita ito. Totoo ba o mali? Sa mayabang na ugali ni Jingzi, kanina mo pa ako sinisigawan, tapos sa mga sumunod na sandali ay hiniling mo na isulat ko ang lyrics, pero hindi ko gagawin. Ngunit kung isa sa alang-alang na gusto niyang bumuo ng momentum para sa espiritu, nagpasya siyang huwag mag-alala ng labis, at tumango, dahil sinabi iyon ng may-ari ng hardin, at ubili akong gagawa ng isang kanta. Nagbuhos ng inumin mula sa garapon ng alak. Isang tasa ng matapang na alak ang biglang napuno ng matapang na aroma sa hardin. Itinaas ni Jingzi ang kanyang ulo, ininom ang lahat sa isang lagok, at pagkatapos ay sumigaw ng malakas. Masarap na alak. Tahimik na pinanood ng lahat ang kanyang operasyon, nag-aalinlangan pa rin kung makakagawa ba siya ng mga tula na kapareho ng kalidad ng Chun Shui Si. Sa katunayan, kahit na mas masahol pa ang kalidad, naiintindihan nila. Pagkatapos ng lahat, ang panimulang punto ng Chun Shui Si ay masyadong mataas. Napakahirap lampasan. Si Tianjianan, na nakatayo sa tabi niya, ay may malungkot na tingin sa kanyang mukha, nagpapanggap lang na multo, at tingnan mo kung hindi mo magagawa mamaya, babayaran kita ng doble kaysa tinawanan mo lang ako. Speechless, umakyat ako sa kanlurang tore mag-isa, ang buwan ay parang kawit. Matapos basahin ni Jingzi ang unang pangungusap, tumahimik ang bulwagan. Dahil ang Waxian Garden ay matatagpuan sa kanluran ng Jingzhou City, hindi imposibleng tawagin itong West Tower, at walang sino man ang tumututol. Tiningnan ni Wang Yingqiu ang binatang ito na may mapaglarong ngiti ngayon at nakakainis nang ibukan niya ang kanyang bibig. Biglang nag-iba ang aura niya na nakakatuwa talaga. Ang malalim na patio ng malungkot na puno ng phoenix ay nakalok sa taglagas. Patuloy itong nag-cut, at ang dahilan ay magulo pa rin. Ito ay ang kalungkutan ng paghihiwalay. Hindi ito ang ordinaryong pakiramdam sa puso ko. Sa ilang pangungusap lang, natapos ko nang basahin. Ang salitang ito. Tumayo ang lahat sa kinatatayuan. Kung hindi nila ito nakita ng sarili nilang mga mata, sino ang maglalakas loob na maniwala na ang binata sa harapan nila ay talagang makakagawa ng ganoon kagandang kanta dahil lang sa nakainom siya ng matapang na alak? Oo, bagamat magkaiba at hindi maihahambing ang mga tema ng mga tula, sa kanilang palagay, nahihigitan ng kalidad ng tulang ito ang mga tula sa bukal ng tubig. Kahit tingnan mo ang Angwo, kakaunti lang ang mga tula na makakapantay nito. Magandang salita. Pagkatapos ng lahat, si Wang Yingqiu ay isang taong mahilig sa tula. Palagi niyang pinapuna ang tula. Pagkatapos ng maingat na pagmuya nito ng 2 beses, agad siyang naantig ng mapanglo na kalooban sa mga salita. Ang pagputol ay pare-pareho at ang mga bagay ay magulo pa rin. Hindi ba paghihiwalay at kalungkutan? Ang talento ni Young Master A. Kun ay walang kapantay sa mundo. Si Yingqiu ay maikli ang paningin. Ngayon lang ako nasaktan ng sobra. Sana ay mapatawad mo ako. Yumuko at yumuko si Wang Yingqiu na may banal na ugali.
Seryosong tumango si Jingzi, well, dahil sincere ka, patatawarin kita. Kahit maganda ang kanyang mga salita at walang masabi, ang kanyang mga salita ay talagang makatipakinggan. Pagkatapos ay lumingon siya para tingnan si Chinkyu at nakita ang kakaibang liwanag na nagniningning sa mga mata nito. Nakakulong si Chinkyu sa malungkot na patio ng Wotong. Sa madaling salita, tila nakita ni Chinkyu ang kanyang sarili sa mga taong ito. Bukod sa pag-eensayo sa arena, ginugol niya ang natitirang oras niya sa Chindian Mountain sa Chindian Gate, tulad ng isang bihag na hayop, kasing lungkot ng snow. Ano ang sumuporta sa kanyang pagiging mas malakas at mas malakas sa mga nakaraang taon? Ito ba ang daan ng tibak? Hindi. Ang lungkot ng pananibik na patuloy na napuputol at nagiging kaguluhan. Bagamat hindi naiintindihan ni Chinkyu ang tula, naantig siya sa tulang ito at nakaramdam ng kawalan. Nang makita ito, hinailan ni Wang Yingqiu ang kanyang kamay. Nakapagdesisyon na siya at ngumiti sa lahat. Ano sa palagay ninyo, mga ginoo, sa mga salitang isinulat ni G. A. Kun. Okay. Kahit papaano. Maraming mga salita ng papuri, ang huling lahat ay pinagsama sa isang salitang, mabuti. Tumingin muli si Wang Yingqiu kay Song Jimao, ano sa palagay mo, Mr. Song? Lumabas si Song Jimao at mapait na ngumiti kay Jingzi, nag-aral akong mabuti sa loob ng 3 taon, at naisip ko na may narating ako. Hindi ko inaasahan na may mga tao sa labas ng mundo, at may langit sa labas ng mundo. Ngayon, binigyan ako ni G. Ako ng isang leksyon, at yuyuko ako sa iyo. Dahil doon, magalang siyang yumuko kay Jingzi. Hindi na kailangan pang ipaliwanag, halata naman ang kinalabasan. Narinig ko lang na sinabi ni Mr. A. Kun na gusto niyang sumali sa Mid-Autumn Poetry Festival sa loob ng 3 araw. Tuwang-tuwa si Song. Umaasa rin siyang makakuha ng payo mula kay Mr. A. Kun sa pulong ng tula. Pagkatapos sabihin iyon, muli niyang sinabi kay Jingzi. Inabot niya ang mga kamay niya at naglakad na nakataas ang ulo. Napatingin ang lahat sa likod niya at napabuntong hininga. Makakaalis nga siya ng nakataas ang ulo dahil nakakamangha ang mga salitang nawala sa kanya. Hindi nakakahiyang matalo, ngunit ang kanyang malaya at madaling espiritu ang tinanong ng iskolar na naruroon sa kanyang sarili, at ganap na imposibleng gawin ito para sa kanyang sarili. Lalong lumalim ang kanyang pagkamangha kay Song Kimao. Si Jingzi ay parehong emosyonal. Kahit na hindi ko gusto ang taong ito, kailangan kong aminin na siya ay napakalakas, higit pa sa isang maliit na mas malakas kaysa kay Chen Jianan na nakapikit pa rin ang kanyang mga mata upang maghanap ng mga pagkukulang. Mukhang hindi na kailangan pang humusga. Napagpasyahan na ang nanalo, Master A. Kun. Ngumiti si Wang Yingqiu, at pagkatapos ay nagsabi, tungkol sa lucky draw na ito. Habang sinasabi niya iyon, kinuha niya ang bote ng alak niya at tumingin kay Jingzi. Hinawakan niya ang alak sa kanyang dibdib na parang isang kayamanan, bahagyang namumula ang kanyang mga pisngi. Kung tungkol sa loto, hindi na kailangan. Tutal, ang alak ng may-ari ay hindi kasing ganda ng sa akin. Kung sinabi lang ni Jingzi iyon, lahat ay tawanan. Ngunit nang makita ang kapangyarihan ng matapang na alak, sila ay mas magalang at sakam. Kaya may nagtanong, Master Akon, pakisabi sa amin kung saan mo binili itong matapang na inumin. Bago uminom, hindi man lang sila nakapagsulat ng isang ordinaryong salita, ngunit nakakasulat sila ng ganoon kagandang salita pagkatapos lamang ng isang paghigop. Kung nakikita mo ito ng iyong mga mata, naniniwala ka na. Ang lakas talaga nitong matapang na inumin, kaya ko kahit inumin ko. Inabot niya ang garapon ng alak kay Hanhan, pagkatapos ay itinuro paarap, tingnan mo yan. Napatingin ang lahat sa direksyon ng kanyang daliri, at wala doon. Pagtalikod ko, napagtanto ko na niloko pala ako. Ang lugar kung saan nakatayo si Jingzi ay wala ng laman. Nagkatinginan sina Wang Yingqiu at Chinkyu, natulala. Chapter 142 paulit-ulit niya akong tinatawag na Shango, first update. Umalis na ang tunay na may-ari, at nawalan ng interes ang mga iskolar. Marahil ay iniisip nila kung aling tindahan ng alak sa lungsod ang mas malamang na nagbebenta ng mga espiritu. Ang Waxian Garden, na puno kanina, ay biglang nawalan ng laman. Ang ako na ito ay napakatalino at may kaalaman. Kinagat ni Wang Yingqiu ang kanyang labi, medyo nagtatampo, pero nakakainis magsalita. Gusto ko talaga siyang bugbugin. Ilang beses ko siyang sinabihan na tawagin akong may-ari ng hardin, pero tinawag niya lang akong may-ari ng hardin. Hindi ko alam kung sinasadya. Oo. Seryosong tumango si Chinkyu. Oh. Paano mo nalaman? Dahil itinagilad ni Chinkyu ang kanyang ulo at nagbigay ng isang pambihirang mapaglarong ngiti, tinawag ka lang niyang may-ari ng hardin. Noon pa man ay tinawag niya akong tiya ng diwata. Sa pagkakataong ito, lubos na kumbinsido si Wang Yingqiu. Nabigla. Hindi alam ng iba, ngunit alam niya na ang huling tao na nang ahas na tumawag kay Chinkyu Fairy Girl ay dating ilang taon na ang nakakaraan. Muntik na siyang masaksak hanggang mamatay ng kanyang espada. Ang ako na ito ay hindi lamang sumigaw, ngunit buhay din at sumipa. Ginawa nitong kakaiba ang mga tao. Teka, hindi. Nagkakilala na ba kayo dati? Hindi mo masasabing magkakilala tayo. Kaya, maikling ikinwento ni Chinkyu kung paano niya nakilala si Jingzi.
Matapos marinig ito, hindi napigilan ni Wang Yingqiu na matawa, kung sasabihin mo, ang taong ito ay talagang cool. Interesting. Pagkatapos niyang magsalita, curious niyang sinabi, kung ayon sa sinabi mo, sadyang galit siya sa iyo dahil hindi siya nasisiyahan sa paraan mo ng pagkuha ng pera para sa iyong sarili, ngunit paano niya maisusulat ang ganoong bagay para sa iyo? Nasaan ang mga magagandang salita? Ang pagsasara kay Qingqiu sa malungkot na patio ng Wotong ay hindi isang biglaang pag-iisip, ngunit parang isang pangmatagalang paghahanda. Nagkibit-balikat si Qingqiu, sino ang nakakaalam? Tinitigan siya ni Wang Yingqiu at biglang ngumiti, ate. May mali sa'yo. Anong mali? Halimbawa, kung tinawag kanyang Shango, kung ibang tao iyon, matagal mo nang hinugot ang iyong espada, ngunit sa pagkakataong ito hindi mo lang ginawa, ngunit dumating ka sa Jingzhou kasama niya at sa wakas ay ibinalik ito. Mayroon siyang 200 tael, may mali. Napakurap si Wang Yingqiu at nakangiting sinabi. Kung naghahanap siya ng babae, baka namula siya at sinabing, hindi? Ngunit bukas palad itong inamin ni Qingqiu at nagtanong pa, ate, hindi ko talaga alam kung ano ang nangyayari. Sa unang pagkakataon na nakita ko siya, parang pamilyar ako, hindi maipaliwanag. Gusto mo siyang protektahan, ano ang nangyayari? Bago makapagsalita si Wang Yingqiu, bumaba sina Qi Junguang at Su Jinping mula sa kahon sa ikalawang palapag. Nakilala ni Yingqiu ang Crown Prince of Jin at ang Third Prince ng Southern Qi. Tumango ang dalawa bilang tugon. Si Su Jinping ay mayroon pa ring pagnanasa at kasakiman sa kanyang mga mata. Dahil alam niyang hindi mahilig si Qingqiu sa mga ganitong okasyon, ipinakilala siyang muli ni Wang Yingqiu, ito si Qingqiu. Ang pinuno ng Qindian sect. Narinig ko na ang pangalang Qingqiu Heroan noong nasa Southern Qi ako. Nakikita kita ngayon. Swerte ko. Ang Southern Qi ay mayroon ding mga sekta, ngunit malayo sila sa apat na pangunahing sekta tulad ng Qindian sect, Kunlun Mirror, at Waxian Pavilion. Sa kabutihang palad, ang sekta ay hindi kaanib sa anumang bansa, at hindi rin ito sasali sa mga digmaan ng ibang mga bansa. Hanggat hindi nila sinasadyang manakit o pumatay ng tao, hindi sila ipapahiya ng korte. Kung hindi, paano siya, isang prinsipe ng Southern Qi, maglakas loob na ariin ang apat na sekta? Isang guo ang kumikilos. Ganun pa man, sobrang inggit pa rin ang kanyang ama kay Ang Guo. Minsan naisip niya kung gaano kaganda kung isang araw ay mabibihag niya ang Ang Guo at kunin ang lahat ng mga sektang ito bilang kanya. Dahil ito ang kagustuhan ng ama, natural na dapat subukan ng manugang na tuparin ito para sa kanya. Kaya't si Qi Junguang ay napakasigla nang makita niya si Qingqiu. Ang saloobin ni Qingqiu ay hindi gaanong malaya at natural kaysa kapag kaharap si Wang Yingqiu o Jingzi. Hindi man lang siya nag-abalang ibuka ang bibig, bahagyang tumango para ay pakitang narinig niya. Iyon lang, tuwang-tuwa si Qi Junguang. Sa kabilang banda, si Su Jinping, na may LSP attribute sa tabi niya, ay gumanap ng mahusay ng kaharap si Wang Yingqiu, ngunit nang makita niya si Qingqiu, na mas maganda, binago niya ang kanyang normal na ugali, naging napakalamig ng kanyang mga mata, at mumuso pa siya sa direksyon ni Qingqiu. Isang tunog. Pasimpleng ibinaling ni Qingqiu ang kanyang ulo at hindi tumingin sa kanya mula simula hanggang dulo. Nakita ni Su Jinping ang eksenang ito, at ang kanyang mga ngipin ay nangangati sa puot. Ayaw na niyang manatili pa rito, kaya niyakap niya ang kanyang mga kamay kay Qi Junguang at sinabing, ikatlong prinsipe, mangyaring bumalik muna sa palasyo ng silangan. May mga bagay pa akong gagawin. Sabi niya sa dalawang tagasunod na may hawak na espada sa likod niya na kamukha ni Lian Jiezi, sumunod ka sa akin at abutan mo ang ikun na iyon ngayon lang. Pagkatapos nun, nag-walk out siya. Ate, lalabas na ako. Pagkatapos mamulong kay Wang Yingqiu, sinundan siya ni Qingqiu palabas habang hawak ang Blue Sky Sword. Gatlang gitling. Habang naglalakad sa eskinita na may dalang garapon ng alak, nagdududang sinabi ni Hanhan, kabataang pinuno ng nayon, hindi ba natin tutulungan ang pamilya Zhang na magbenta ng alak? Dahil napakaraming iskolar na gustong bumili ng alak, bakit hindi mo sabihin sa kanila? Sa opinyon ni Hanhan, hanggat sinabi niya sa kanila na ang pamilya Zhang ay nagbebenta ng mga espiritu, ang negosyo ay tiyak na magiging mahusay. Sa ilalim ng malabo na liwanag ng buwan, tiningnan ni Jingzi ang mukha ni Hanhan na mukhang pay at naisip sa kanyang sarili na ang iba ay isang piraso lamang ng cake, ngunit ikaw ang palaging nakatayo sa unang antas kapag tumitingin sa mga problema. Ang pamilya Zhang ay may napakaraming alak, ngunit gaano karaming mga iskolar ang naruroon. Sa huli, ang pinakamahusay na paraan upang magbenta ng mga espiritu ay ang pagbebenta ng mga ito sa mga restaurant at brothel. Ngunit ang nasaktan ng pamilya Zhang ay ang Crown Prince of Jin. Ang kanyang kapangyarihan ay kasing lakas ng langit sa Jingzhou. Sino ang makakasakit sa kanya? Para masaktan siya para kumita ng pera. Kung gusto mong magkaroon ng lakas ng loob ang mga restaurant at brothel na ito na bumili ng alak, kailangan mo pa rin ng maraming apoy. Anong apoy? Tanong ni Hanhan. Para sa Mid-Autumn Poetry Festival, magsisindi ako ng apoy para sa kanya, na makapagpapailaw sa buong lungsod ng Jingzhou. Sa panahong iyon, kahit na siya ang koro ng prinsipe ng Jin Dynasty, hindi niya mapipigilan ang lahat na gustong bumili ng matapang na alak. Ang plano ni Jingzi ay perpekto. Habang iniisip ko ito, mas nagiging proud ako. Young Village Master, sa tingin ko ito ay hindi maganda. Ha!
Hindi lang tayo nasa syudad, marami ring ordinaryong tao sa syudad. Paano kung sunugin mo sila hanggang mamatay? Nakatingin kay Han Hanye, na may seryosong tingin, sinabi ni Jingzi ang isang salita ng napakagalang. Lumabas ka. Naglakad silang dalawa ng ilang hakbang mula sa eskinita bago sila huminto, dahil sa harapan nila ay nakatayo ang isang lalaki na may hawak na scimitar, ang talam ay maputi at malamig sa ilalim ng liwanag ng buwan. Haha, bakit hindi ka umalis? Kasabay nito ay ang pamilyar na boses sa likuran nila. Lumingon si Jingzi at nakitang si Su Jinping iyon, ang panganay na anak ng Jin Dynasty. Ano ang ibig sabihin ng persimmon? Si Su Jinping ay palaging hindi komportable na marinig ang pagtawag niya sa kanya, na para bang hindi siya, prinsipe, ngunit mas parang, persimmon. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo pa rin nakikita. Ngumisi si Su Jinping, kailangang pagbayaran ng mga maglalakas loob na hindi gumalang sa akin. Gusto mo bang mabali ang paa o braso? Umiling si Jingzi, ayokong makipaghiwalay. Hindi ba masarap maging normal na tao? Haha, kung ayaw mong makipaghiwalay, wala kang magagawa dyan. Habang sinasabi niya iyon, naging maalay ang kanyang mga mata, hindi ba pinsan mo si Zhang Xiaoyo? Pagkatapos ay pumunta ka at tulungan mo ako. Hinimok siya ng prinsipe na hayaan siyang maging asawa ko. Kung papayag siya, hindi lang itatago ng aking prinsipe ang iyong kapatid, ngunit mawawala rin ang iyong mga benepisyo. Ngunit, nanlamig ang kanyang mga mata, kung hindi siya pumayag, haha, gagawin mo. Hindi na sa iyo ang magkapatid na ito. Kahit na. Grabe ang unang order sa shelves, marami pa ring reward ang binigay ng mga boss, salamat. Kabanata 143 sa susunod, hindi na kita ililigtas. Napakatigas ng ulo ng pinsan ko, hindi man lang nakikinig sa tatay niya, kaya paano niya ako pakikinggan? Hindi mahalaga kung hindi ka makinig. Dahil doon, hinubad ni Su Jinping ang kanyang damit. Naglabas siya ng isang paper bag at hiniling sa isa pang lalaki na may hawak na kutsilyo sa tabi niya na lumapit at ibigay ito kay Jingzi. Kinuha ito ni Jingzi sa kanyang kamay at tiningnan ito, ano ito? Hindi mo kailangang mag-alala kung ano ito. Bukas dadalhin mo si Xiaoyu sa New Year, box sa Xiangmanlo at kunin ang paketeng ito habang hindi niya pinapansin. Ibuhos mo na lang ang mga gamit sa tubig na iniinom niya. Oh, ayan na. Sabi ni Jingzi, pinasok ang paper bag sa kanyang damit. Kung tama ang hula niya, malamang na ito ay isang uri ng droga. Ito ay isang black-hearted persimmon. Natigilan si Su Jinping nang makita niyang iniligpit ni Jingzi ang gamot na may mahusay na paggalaw, ang taong ito ay napakahusay sa komunikasyon, tama ba? Ganap na lampas sa aking imahinasyon. Gayunpaman, gusto niya ito. Talaga bang makikinabang ito sa iyo? Nang makita ang mata ko na tingin ni Jingzi, nakaramdam si Su Jinping ng paghamak sa kanyang puso, ngunit ngumiti pa rin siya at sinabing, syempre, kung tutulungan mo akong gawin ang mga bagay para sa aking anak, paano ako makakakuha ng mas kaunting benepisyo mula sa iyo? Ayan na. Nag-isip sandali si Jingzi, at pagkatapos ay seryosong sinabi, ngunit hindi ako isang taong sakam sa maliliit na pakinabang. Hindi ko gusto ang mga benepisyo, kaya hindi ko matutulungan si Persimmon sa bagay na ito. Ikaw. Natigilan si Su Jinping at agad na galit na sinabi, niloloko mo ba ako? Sa katunayan, naisip na ito ni Jingzi. Kaaway niya ang pangit na lalaki sa harapan niya. Mag-aaway sila balang araw. Ito ay isang oras lamang. Ang bulag na pag-iwas ay hindi sagot, ang pagpapalakas ng iyong sarili ay ang paraan upang pumunta. At mayroon na siyang ideya na maging mas malakas. As long as it happens, kahit prinsipe siya ni Jin, wala siyang magagawa. Isa pa, bakit niya siya tutulungang halayin ng babaeng Yin? Congratulations kay Persimmon, tama ang sagot mo. Bakit natulala ka pa? Sige putulin mo na ang buhay niya. Paulit-ulit na tinutokso ni Jingzi, si Su Jinping ay talagang nagalit at walang sinabi. Sabihin, hayaan ang lalaking may kutsilyo. Napaatras si Jingzi at binigay ang stage kay Han Han. Hindi matalo ni Han Han si Lu Li, hindi matalo si Liu Jinghong, hindi matalo si Qin Qiu, hindi matalo si Qiu Chenchen o, isipin mo ito, bakit hindi niya matalo ang sinuman? Gayunpaman, ang mga babaeng ito ay pawang mga top-notch masters, kaya maliwanag na hindi nila sila matalo. Gayunpaman, ang dalawa sa harap nila ay mga bantay lamang ni Su Jinping, at ang kanilang mga kasanayan sa martial arts ay hindi dapat mas mataas, kaya hindi siya natakot. Ang dalawa ay kumilos ng napakabilis, at sa loob ng maikling panahon ay pinalibutan nila si Han Han ng mga scimitars, ngunit si Han Han ay hindi natakot sa lahat, at humarap sa kanya ng walang mga kamay, at ang labanan ay hindi maiiwasan. Sa kung fu ni Han Han, walang laban sa kanya ang dalawang kalaban, ngunit dahil armado sila ng matatalim na sandata at dalawa ito laban sa isa, hindi na sinamantala ni Han Han. Matapos ang isang komprontasyon, ang mga damit sa kanyang katawan ay naputol na may ilang mga hiwa at may mga bakas pa ng dugo. Hindi mapigilan ni Jingzi na sumimangot. Pagkatapos ng araw na ito, oras na para isaalang-alang ang pagbuo ng isang madaling gamiting sandata para dalhin ni Han Han. Kahit na ang paghawak ng laryo ay mas mainam kaysa sa pagkuha ng espada ng walang laman ang mga kamay. Napansin ni Su Jinping ang mga pahiwatig pagkatapos mag-obserba, at sumigaw,
kung hindi mo siya mapatay, bakit hindi mo siya mapatay? Tinuro niya si Jingzi. Nagkatinginan ang dalawa at sumugod kay Jingzi na may dalang kutsilyo. Damn it! Nang makita ito ni Jingzi, natakot siya kaya napaatras siya, habang si Hanhan naman ay pinaghiwalay nilang dalawa. Huli na para dumating at iligtas siya sa oras na ito. Ang sitwasyon ay kritikal at lubhang kritikal. Nang makita ang scimitar na palapit ng palapit, nakakagulat na kalmado si Jingzi. Hay, bakit parang pamilyar ang eksenang ito? At sa sumunod na sandali, lumitaw ang isang eksenang mas pamilyar sa kanya. Nakita niya ang isang asul na espada na lumalabas sa kalangitan, na hamarang sa kanya mismo sa kanyang harapan. Matapos magdiin ang dalawang scimitar sa espada, hindi na siya nakagalaw. Sa oras na ito, ang mahabang espada ay bahagyang lumiko, at ang dalawang scimitars ay naputol na parang mga piraso ng papel. Kaagad pagkatapos, si Chinkyo, na nakasuot ng sky blue na Daoist robe, ay dahan-daang nahulog sa harap ni Jingzi mula sa himpapawid. Sa pagtingin sa kanyang likuran, si Jingzi ay may isang pangungusap na umiikot sa kanyang isipan, ang aking minamahal ay isang walang kapantay na bayani. Isang araw, magsusuot siya ng sky blue na gown. Dumating ang Daoist robe para iligtas ako. Nang makita nilang dalawa na ang taong darating ay si Chinkyo, hindi na sila nang ahas na umatake ulit at matapat na umatras na kipag-away sa pinuno ng Chindian sect, ano bang problema ng utak nila? Tumingin si Su Jinping kay Chinkyo at nagtanong sa malamig na boses, hindi ko gustong magdulot ng gulo para sa iyo, ngunit gusto mo akong guluhin ngayon. Hindi ito para magdulot ng gulo, kundi para iligtas ang mga tao. Mahinahong sabi ni Chinkyo. Iligtas ang mga tao. Siya, si Jingzi, na nagtatago sa likod ni Chinkyo, ay lihim na nagmura, damn it, hindi ba binibilang ang paggawa at pamamahala bilang mga tao? Sinira mo ang kabutihan ko ngayon, hindi ka ba natatakot na masaktan ako at magantihan sa hinaharap? Pinaikit ni Su Jinping ang kanyang mga mata at nagbanta. Na-offend kita. Sa loob ng maraming taon, di ba? Kung makapaghiganti ka, naghiganti ka, di ba? Napaka-refresh ng pagbigkas ng pinakamapangangibabaw na mga salita sa pinakakalmang tono. Matapos itong marinig ni Su Jinping, nagalit siya kaya hindi siya makapagsalita at huminga ng malalim. Ang pangungusap na ito ay talagang medyo nakakabagbag damdamin. Gusto niyang turuan ng leksyon si Chinkyo sa kanyang mga panaginip, ngunit wala siyang kakayahan, at hindi man lang sila natatakot sa kanya, na lalong nagpagalit sa kanya. Pero kung lalaban ka, hindi mo sila matatalo. Gamit ang kapangyarihan para supuin ang mga tao, ang Chindian sect ay hindi kontrolado ng korte. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi niya, ang batas ng Angguo ay nagsasaad na ang sekta ay hindi pinahihintulutang manghimasok sa mga pribadong gawain ng maharlikang pamilya. Kung manggahas kang makialam sa mga pribadong gawain ng aking anak ngayon, maniwala ka man o hindi, hihilingin ko sa iyong kamahalan na tanungin ang iyong ulo. Kung gagawin mo, hindi natatakot si Chinkyo sa kanyang mga problema, ngunit kailangan niyang mag-isip ng 2 beses tungkol sa mga problemang dulot ng kanyang guro. Lalo na sa pagkakataong ito lumabas ako para sa pagsasanay. Kung gumawa ako ng gulo para sa sekta, kung ang balita ay bumalik sa sekta, maaari akong magdala ng maraming problema sa master. Kaya't sinabi niya, hindi lang ito ang iyong pribadong bagay. Kung gusto mo siyang hawakan, ito ay aking negosyo. Natahimik sandali si Su Jinping, pagkatapos ay itinuro si Jingzi at nagtanong, siya rin ba ay mula sa iyong Chindian sect? Ito ang negosyo ng Chindian sect namin. Kailangan ko bang ipaliwanag sa iyo? Kung talagang taga Chindian sect siya, hindi talaga namin siya mahahawakan. Fair na. Ayaw ni Su Jinping na magdulot ng gulo at babalik siya para mag-imbestiga. Binigyan niya ng matalim na tingin si Jingzi bago pinaalis ang iba. Pagkaalis nila, lumingon si Chinkyu para makita si Jingzi. Niligtas ko ulit ang buhay mo. Well, pantay na tayo. Bukas palad na sabi ni Jingzi. Si Chinkyu ay may tandang pananong, paano ito pantay? Hindi ba't pinasadya ko lang ang isang tula ng Chinkyu para sa iyo noon, at hindi ako humingi ng premyo, kaya natural na may utang kang pabor sa akin, kaya't iligtas mo ang aking buhay bilang pagbabalik ng pabor. Sinuri ni Jingzi. Tinitigan siya ni Chinkyo, iniisip na tama si Qiu Chenchen, talagang makapal ang balat ng taong ito. Tama si Wang Yingqiu, nakakainis ang mga salita niya at gusto siyang talunin ng mga tao. Pagkaraan ng mahabang panahon, pinulupot niya ang kanyang mga labi at sinabing, okay, pagkatapos ay ayusin natin ang mga bagay-bagay. Tulad ng ipapalakpak na sana ni Jingzi ang kanyang mga kamay at sasabihing oo, narinig niyang sinabi ni Chinkyu, kung titingnan mo ang iyong pag-uugali, ikaw ay masyadong agresibo at madaling kamuhian ng iba. Tatagal ito ng 2 araw. May 2 taong gustong pumatay sa iyo. Nang makitang malalim ang iniisip ni Jingzi, muli siyang ngumiti. Sa susunod, hindi na kita ililigtas. Chapter 144 na marunong akong pumutok gaya ng ginawa ko noong bata pa ako, 3rd update. Tama si Chinkyo, talagang masyadong maput si Jingzi. Pero minsan hindi mo siya masisisi. Hindi mo maaaring hayaan ang persimmon na ito na makapinsala sa batang babae, tama ba? Ngunit lumitaw ang mga problema. Napakaraming kaaway at napakalakas na mamamatay. Hindi siya kayang protektahan ng isang simpleng tao.
Kung hindi pa kumilos si Chinkyu nitong 2 beses, matagal na siyang namatay. Ang dahilan kung bakit siya ay palaging laban kay Chinkyu ay higit sa lahat ay dahil sa 3,000 tael ng pilak kung saan siya na blackmail. Ngunit kung ihahambing sa pagliligtas ng mga buhay, ang pera ay tila hindi mahalaga. Kaya binalak ni Jingzi na patawarin siya. Kaya ngumiti siya at sinabing, huwag kang mag-alala, diwata. Ang pagliligtas ng isang buhay ay mas mabuti kaysa sa pagtatayo ng 7 antas na pagoda. Kung nakita mo akong nasa panganib, dapat mo akong iligtas. Kung hindi, hindi ka makakalagpas sa hadlang na ito, tama. Sinunod ni Chinkyu ang halimbawa ni Jingzi at seryosong tumango. Pagkatapos ay magpapanggap ako na hindi ko ito nakikita mula ngayon. Parang kahit ang diwata ay mahirap ding pakitunguhan kapag galit. Xiangu, nagkamali ako. Iniligtas mo ang buhay ko. Wala akong paraan para mabayaran ka. Ipapangako ko lang ang sarili ko sa iyo. Ba, hindi, maaari lang akong maging disipulo mo at mapaglingkuran ka ng mabuti mula ngayon. Si Jingzi ay nag-isip ng lubos. Since Qingyan the sect is so awesome na kahit ang royal family ay walang magawa sa kanila, lalo na't si Chinkyu ay madalas na naglilibot para sa pagsasanay at hindi nananatili sa Jingzhou sa lahat ng oras. Bakit hindi maging isang registered disciple, para kahit magkagulo siya in the future, may backup siya? Tiningnan siya ni Chinkyu ng ilang segundo, umiling at sinabing, masyado kang mahina. Mga mahihina lang ang gustong pumasok sa Qingyan sect. Kung kasing galing ko si Shango, bakit ako papasok sa Qingyan sect para matuto? Nag-isip sandali si Chinkyu, pagkatapos ay tumango, tama ka, ngunit hindi pa rin kita matatanggap bilang isang disipulo. Bakit? Dahil hindi ko kailangan ng serbisyo mo. Sa katunayan, ang Qingyan sect ay hindi lamang para sa sinumang makapasok, ngunit para sa mga tao na susuriin. Mga kwalifikasyon, tanging ang mga may mahusay na kwalifikasyon sa martial arts ang maaaring magsimula, kung hindi, ang buong mundo ay magiging mga disipulo ng Qingyan sect. Sa pagtingin kay Jingzi, huwag na nating pag-usapan kung may kwalifikasyon ba siya o wala. Sa kanyang kasalukuyang edad, nalampasan na niya ang pinakamagandang panahon ng pagsasanay sa martial arts. Paano siya makakapagsimula? Ngunit ayaw na siyang patulan ni Chinkyu, kaya binago niya ang kanyang dahilan. Pagkatapos ay binago niya ang paksa at sinabing, ngayon pala, ang tulan na iyon. Naisip mo ba ito noon? Isinulat mo ba ito para sa akin? Hindi sumagot si Jingzi, ngunit nagtanong, gusto mo ba ito? Tumango si Chinkyu, na napakabihirang. Bumungad sa kanyang mukha ang nahihiyang ekspresyon, at ipinaliwanag niya, bagaman ang mga tao sa sekta ay hindi nag-aaral ng tula, kung maaari tayong magkaroon ng tula na maaalala tayo ng mga tao pagkatapos basahin ito, sa palagay ko lahat ay magiging masaya. Ito madali lang. Isipin mo lang at isusulat ko ito para sa iyo. At kaya kung isulat ito hindi lang para sa iyo, kundi pati na rin sa ibang tao sa iyong sekta. Bahagyang nagbago ang mukha ni Chinkyu nang marinig niya ito, ngunit si Jingzi ay hindi. Walang kamalay-malay, masaya pa rin siyang nagsalita. Lahat ay kumakanta. Okay lang bang sumali sa sekta mo? Okay lang ba na maging isang panlabas na disipulo o isang rehistradong disipulo? Napakaganda ng lyrics ko. Ngayon mo lang narinig. Kung hindi ito magagawa ng mga alagad, gagawin ito ng iyong sekta. Mayroon bang palatandaan kung saan makikita mo ng personal ang isang tao? Hoy, anong itsura niyan? Hoy, huwag kang umalis, pwede pa nating pag-usapan yan. Nakatitig sa umaatres na figure ni Chinkyu, bamulong siya. Masyadong kuripot ang daos na babaeng ito para bigyan ka pa ng sign. Batang pinuno ng nayon, hindi ko rin ibibigay sa iyo. Jingzi. Pagbalik nila sa bahay ni Zhang, natulog na si Zhang at ang kanyang asawa. Tanging si Zhang Xiaoyu lang ang naghihintay pa rin sa kanila, at halatang nakahinga siya ng maluwag nang makita silang bumalik. Dahil huli na ang lahat, pinabalik niya si Jingzi sa kanyang tirahan at bumalik. Isang gabi ng katahimikan. Kinaumagahan, sa hapag-kainan. Pagkatapos ng mahimbing na tulog, halatang mas gising si Zhang Zuoxian, at naging normal ang pakikipag-usap niya kay Jingzi. Akon, simula ngayon, magsisimula na tayong gumawa ng mga espiritu. Sumimsam si Jingzi ng lugaw, pagkatapos ay tumango at sinabing, okay, na-install na ang kagamitan, humanap ka na lang ng magpo-proseso nito. Kung mahirap maghanap ng tao, bigyan mo ako ng mas maraming pera. Hindi mahalaga. Sinulyapan niya si Zhang Zuoxian at nag-aalalang sinabi, Tito, napagkasunduan namin ng maaga na makakahanap kami ng isang tao, ngunit hindi namin siya dapat hanapin sa Zhangja Winery. Kinagat ni Jingzi ang kanyang mga labi at natural na tumuro. Ito ang Zhangja Winery na nakuha ni Su Jinping. Ang clerk doon ay nagtrabaho kasama si Zhang Zuoxian sa loob ng napakaraming taon, at maliwanag na sumilong siya sa Su Jinping para sa kanyang kabuhayan, ngunit kinutya naman niya ang pamilya Zhang, na nagpapakita ng kanyang pagkatao. Tila may malalim na pagkaunawa sa bagay na ito, si Zhang Zuoxian ay dumura at minisyon, hinahanap mo sila. Haha. Tila nalungkot din si Zhang Zuoxian sa kanila, at sinabi kay Jingzi na noong unang naibenta ang Zhangja Winery,
may ilang partikular na taos-pusong mga pinagkakatiwalaan na mas gugustuhin pang bumalik sa kanayunan kaysa magpatuloy sa pagtatrabaho sa gawaan ng alak, at binalak niyang tawagan sila pabalik. Tumango si Jing Zi bilang pagsang-ayon. Akun, kailan tayo magbebenta ng mga espiritu? Malapit na. Sa Mid-Autumn Poetry Festival sa loob ng 3 araw, ang reputasyon ng mga espiritu ay magiging tanyag sa Jingzhou. Kahit na ang mga karaniwang tao, prinsipe o ministro ay malalaman ang tungkol sa mga espiritu. Pagdating ng panahon, ang supply ng mga espiritu ay magiging kapus. Dahil sa mga salitang ito, sinabi ni Zhang Zuoxia na kumukulo ang kanyang dugo, ngunit nagtanong pa rin siya ng napaka-curious, paano natin gagawing tanyag ang alak sa Jingzhou? Tito, isipin mo, kung may sumulat ng tula para sa ating alak at nanalo sa unang pwesto sa Mid-Autumn Poetry Competition, pwede bang sumikat ang alak? Sa pananabik sa kanyang mga mata, si Zhang Zu ay tumango muna, ngunit pagkatapos ay nagtanong muli. Pero, paano mo mapapasulat si Mr. Song ng mga tula para sa matapang na alak? Bagamat si Zhang Zuoxian ay isang negosyante, ngunit naimpluwensyahan ng pagmamahal ni Emperor An sa tula, may alam siya tungkol sa bilog ng iskolar. Kung titingnan, ang pinakatalentadong tao sa mga nakababatang henerasyon sa Jingzhou ay walang iba kundi si Song Jimao, ang anak ng isang mahusay na iskolar ng dinastiyang Song. At nangako rin siyang lalahok sa Mid-Autumn Poetry Competition na ito. Kung hindi siya mananalo sa unang pwesto, sino pa ang mananalo? Hindi siya ang nagsusulat ng mga tula para sa mga espiritu, ngunit ako. Umiling si Jing Zi at sinabing may hindi pangkaraniwang kumpiyansa. Ikaw. Hindi lamang si Zhang Zuoxian, kundi pati si Naginang Zhang at Zhang Xiaoyu ay tumingin sa kanya ng may pagtataka. Bakit, hindi naniniwala si Tito na kaya kung manalo sa unang pwesto sa Poetry Club? Haha. Hindi direktang sumagot si Zhang Zuoxian, ngunit nagbigay ng magalang ngunit eleganteng, haha. Mukhang hindi talaga naniniwala sa akin si Tito. Kung sinabi kong tinalo ko si Song Qimao sa pagsulat ng lyrics kagabi, maniniwala ka ba? Haha. Totoo. Kung hindi ka maniniwala, malalaman ni Tito kapag lumabas siya para magtanong. Pagkatapos sabihin ito, hinawakan ni Zhang Zuoxian ang kamay ni Jing Zi at sinabing may pananabik, sa hindi inaasahan, nakikita ko ang anino ng aking sarili noong bata pa ako. Oh, napaka-talented ng Tito ko noong bata pa siya. Tumingin si Jing Zi sa chubby na si Zhang Zuoxian at nagtatakang nagtanong. Hindi. Ikanaway ni Zhang Zu ang kanyang kamay at same time na sinabi, ibig kong sabihin, maaari kang maglaro tulad ng ginawa ko noong bata pa ako. Kabanata 145 Martial Arts, ika-4 na update. East Palace, Wing Room. Sa oras na ito, nakapasok na si Prinsipe Sumoyan sa palasyo upang dumalo sa korte, habang si Xu Jinping, ang prinsipe ng korona ng dinastiyang Jin, ay dumating upang mag-almusal kasama si Qi Junhuang, ang ikatlong prinsipe ng Southern Qi. Pagkatapos maglinis ng mga pinagkainan ng mga katulong, sinabi niya, nag-aalala ba ang ikatlong prinsipe tungkol sa Eiko na iyon kagabi? Hindi pa nakataas ang mga kilay ni Qi Junhuang mula nang bumalik siya sa East Palace kagabi, at kahit sino ay makakakita nito. Ang Wu Crouching Tiger, Hidden Dragon, nakita ko na ito sa pagkakataong ito. Napabuntong hininga si Qi Junhuang, ngunit mas kumbinsido siya na ang kanyang mga kasanayan ay mas mababa kaysa sa iba, at walang bahid ng hinanakit. Lumapit si Xu Jinping, mukhang binibigyang halaga ng Third Prince ang Mid-Autumn Poetry Competition na ito. Kung gusto mong manalo sa unang pwesto, madali lang. Oh! Sumulyap si Qi Junhuang sa kanya, itinaas ang kanyang kilay at sinabing, lahat ako ng tainga. Ang ikatlong prinsipe ay naglakbay ng libu-libong milya upang pumunta dito. Siya ay isang natatanging panauhin ng Angwo. Ang sinumang maglakas loob na managot sa iyo ay mananagot sa iyong kamahalan. Kung sasabihin mo na si Eikun ay walang galang sa iyo, ang iyong kamahalan ay tiyak na mag-uutos sa kanya na makulong sa kalangitan. Hehe, ang Mid-Autumn na samahan na lang ang natitira, at may natitira na lamang na samahan ng tula. Nang marinig ang masamang ideya ni Xu Jinping, bahagyang ngumiti si Qi Junhuang at sinabing, hindi ba? Totoo bang may problema ang Crown Prince kay Mr. Eikun? Ang ideyang ito ay magiging malaking pakinabang sa ikatlong prinsipe nang walang anumang pinsala. Si Xu Jinping ay prangka din at bukas palad na sumang-ayon. Haha, hinding-hindi ako magiging espada ng iba. Kamahalan, mangyaring huwag mo nang ungkatin ang ideyang ito sa hinaharap. Gusto ko pa ring magpahinga, kamahalan, mangyaring bumalik. Malamig na sabi ni Qi Junhuang. Si Xu Jinping ay medyo napahiya, ngunit ang iba ay naglabas na ng utos ng pagpapaalis, kaya hindi siya maaaring manatili dito. Tumayo siya at hinawakan ang kanyang mga kamay, kung ganoon ay huwag mong istorbohin ang ikatlong prinsipe. Babalik ako mamaya. Nang lumingon siya, may hindi maitagong pagwawalang bahala sa kanyang mga kilay. Pagkaalis niya, sinabi ng isang entourage sa tabi ni Qi Junhuang, sa totoo lang, hindi masama ang prinsipe ng Jin Dynasty. Bagamat nakakapinsala ang panukalang ito, magandang ideya pa rin ito. Bilang isang sugo ng Southern Qi, natural siyang umaasa na si Qi Junhuang ay maaaring manalo sa Mid-Autumn Poetry Festival. Ngunit ngayon kahit siya mismo ay mahiyain kay Eikun. Talagang mabuti kung maipapatupad niya ang mungkahi ni Xu Jinping. Sa tingin mo ba ay magaling si Xu Jinping?
Iyon ang iniisip ng iyong kamahalan. Ang sugo ay yumuko at nag-analisa, mula nang dumating sa Jinzhou, ang lahat ay puno ng puot sa atin. Halimbawa, kahit na nakatira tayo sa East Palace sa oras na ito, ngunit si Prinsipe An ay hindi kailanman nagkaroon ng magandang saloobin sa atin. Tanging ang prinsipe ng Jin na ito lamang ang laging bumabati sa atin ang nakangiti pagkatapos tumakbo. Madalas umiling si Qi Junguang pagkatapos marinig ito. Nabalitaan ko na si Prinsipe An Guo ay may napakagandang relasyon kay Prinsesa Mo Chen. Natural, ayaw niyang makita ang kanyang kapatid na mag-asawa ng malayo. Normal lang na ayaw niya tayong makita. Ngunit ang prinsipe ng Jin ay permanenteng nakatalaga sa East Palace, at ang pinuno ng East Palace ay ayaw tayong makita, ngunit siya ay masigasig. Maglakas loob ka bang maniwala dito? Nang marinig ito ng sugo, natigilan siya. At saka, kagabi, kakaiba ang hitsura niya nang makita niya si Mr. A. Kun, at pagkatapos ay pinangunahan niya ang mga tao na habulin siya. At si Mr. A. Kun ay halatang mahirap pakitunguhan. Bumalik siyang talunan kagabi, at siguradong wala siyang magagawa laban kay Mr. A. Kun. Kaya naman binigyan ko ang hari ng ideya na gamitin kami bilang mga sibat. Naiisip mo pa rin ba ang ganoong tao? Sa oras na ito, natatakpan ng pawis ang mukha ng sugo. Kamahalan, ang opisyal na ito ay Hangul. Tiyak na maraming labanan sa kapangyarihan ang kasangkot dito. Gusto ko lang pakasalan si Prinsesa Mo Chen sa pagkakataong ito. Ang iba ay walang kinalaman sa atin, at hindi natin kailangang makialam. Ang sinabi ng kamahalan ay, kamahalan, may natutunan ka na aral. Ang sugo ay yumuko at nagsabi ng may pag-aalala, kamahalan, Master Akun kahapon. Dati, palagi niyang nararamdaman na walang hihigit kay Qi Junguang sa patimpalak ng tula, ngunit kagabi, nagbago ang isip niya. Sumimangot din si Qi Junguang, hindi ako naniniwala sa panlilinlang ni Mr. A. Kun na kaya mong sumulat ng mga tula sa pamamagitan ng pag-inom ng matapang na alak. Pero nakasulat siya ng 2 mahusay na tula na magkasunod, kaya dapat talentado siya. Kung marunong siyang sumulat ng mga tula sa Mid-Autumn, magagawa niyang sumulat ng mga tula na ganito ang kalidad, hindi talaga ako sigurado kung kaya niya siyang talunin. Nang marinig na kahit si Qi Junguang mismo ay nawalan ng kumpiyansa, inilibot ng sugo ang kanyang mga mata at nag-isip ng ibang paraan. Kamahalan, ang patimpalak ng tula sa Mid-Autumn Poetry Competition ay isang kondisyon lamang nilang inihain. Bagamat sumasang-ayon kami, maaari rin naming banggitin ang iba pang mga kondisyon. Anong mga kondisyon? Ang Mid-Autumn Poetry Competition ay isang literary test lang, dagdagan pa natin ng isang A-fight. Isang away. Sumulyap si Qi Junguang sa sugo, wala tayong kasamang eksperto sa pagkakataong ito, kaya paano tayo lalaban? Matapos marinig ito, ngumiti ang sugo at umiling, hindi naman natin kailangang magpadala ng mga tao para lumaban. Ang pakikipaglaban ng mag-isa ay isang laro ng digmaan. Nitong mga nakaraang taon, pinangunahan ng kanyang kamahalan ang mga tropa na sakupin ng Hilaga at Timog, umaasa sa mga estratehiya. Kung ikukumpara sa mga ito, walang sinuman sa Angguo ang makakapantay sa kanyang kamahalan. Naisip ito ni Qi Junguang, talagang maganda ang ideyang ito, ngunit napakahirap. Hindi nagtagal ay napagtanto ko na kung matalo ako sa pagsusulit sa literatura at nanalo sa pagsusulit sa martial arts, panalo at talo, tabla lang. Agad na lumapit ang sugo at buong pagmamalaking nagsabi, sa oras na iyon, pagkatapos nating manalo sa draw, masasabing sasali ang kanyang kamahalan sa parehong pagsusulit sa panitikan at pagsusulit sa martial arts, at maaaring hayaan ni Angguo ang mga kandidato sa martial arts na kumuha ng panibagong pagsusulit sa panitikan kasama ang kanyang kamahalan, o hayaan ang mga kandidato para sa pagsusulit sa panitikan na magkaroon ng pisikal na laban sa kamahalan, at paano sila magiging tatlong laro. Natigilan si Qi Junguang, pagkatapos ay tinapik niya ang balikat ng sugo at ngumisi. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit hiniling ng tatay ko na sundan mo ako sa Angguo. Your Highness, thank you for the compliment. This is just a matter of a lower official. Ibinaba ng sugo ang kanyang mga kilay at may nakamamanghang hitsura sa kanyang mukha. Ang Royal Palace, Jinluan Palace. Sinabi ni Emperor An kay Qi Junguang ang tungkol sa pakikilahok sa Mid-Autumn Poetry Festival, at madalas itong tinalakay ng kanyang kamahalan. Umubo si Emperor An at sinabi, kahapon nang pumunta ako sa korte, ang lahat ng minamahal na ministro ay nag-aalala na ang direktang pagtanggi sa ikatlong prinsipe ng Nanchi ay masisiraan ng mukha si Nanchi. Ngunit ngayon ay may paraan upang magkaroon ng magkabilang dulo, na hindi lamang makakahadlang kay Mo Chen na magpakasal sa labas ng bansa, ngunit mapipigilan din si Mo Chen na magpakasal sa labas. Ano ang may isip ko sa iyo? Nang matapos siyang magsalita, tumayo si Zutong. May plano na ba ang kamahalan na manalo? Hindi. Umiling si Emperor An. Hindi nakaimik ang mga ministro. Si Taifu Bai Qingyuan, na nakatayo sa harapan, ay ibinaba ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay puno ng mga ngiti. Akala ko ba hindi na kailangang magplano para sa mga bagay tulad ng pulong ng tula? Ikanaway ni Emperor An ang kanyang kamay at nangingibabaw na sinabi, mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, ang istilong pampanitikan ng Angguo ay nasa tuktok nito, at ang lahat ng mga bansa ay napahiya sa kanilang mga kalaban.
Lalo na mula noong ako ay naluklak sa trono, ang estilo ng panitikan ay umabot na sa kasukdulan nito, hindi banggitin sa Jingzhou, kahit na mayroong hindi mabilang na mga talento na maaaring lumitaw mula sa iba pang mga estado ng timog at mga lungsod mula sa Q. Pukawi ng anumang malalaking alon. Matapos marinig ito, ang ilan sa mga ministro ng kanyang kataas-taasan ay natuwa, habang ang iba ay walang magawa. Totoo ang sinabi ni Emperor An. Sa mga nagdaang taon, ang estilong pampanitikan ni Ang Guo ay talagang umabot sa pinakamataas nito. Ang kanilang kapitbahay na si Nang Qi ay humahabol sa oras na ito, at ang pangkalahatang domestic literary style ay hindi maihahambing sa Ang Guo. Ngunit ang hindi niya alam ay ang ikatlong prinsipe ng Southern Qi ay ibang uri ng pag-iral. Kabanata 146 na kandidato. Kamahalan. Sa oras na ito, muling tumayo si Zutong. Kahapon, kahit na hindi ako sumasang-ayon sa opinyon ni Taifubay, narinig ko pa rin ang tungkol sa kanyang pagsusuri sa tatlong prinsipe ng Southern Qi at lubos akong sumasang-ayon sa kanya. Oh! Nabalitaan ko na ang pangatlong prinsipe ng Southern Qi, si Wen Tao, ay bihasa sa diskarte sa militar. Ngunit sa tingin ko ay isa lang siyang general sa Southern Qi Dynasty. Kung pumunta siya sa Ang Guo, hindi siya magiging napakahusay. Pagkatapos ay tumanggo siya kay Song Beiyan, isang scholar ng Hanlan Academy, ang anak ni Song Aiking na si Song Jimao ay kilala bilang ang pinakatalentadong tao sa Jingzhou. Siya ay napakatanyag sa lungsod sa nakalipas na ilang taon. Narinig ko na rin ang mga tula niya, ang gaganda talaga. Sinabi niya na siya ay nag-aaral ng mabuti sa bahay sa nakalipas na 3 taon, at sa taong ito ay bumalik siya upang lumahok sa Mid-Autumn Poetry Festival. Hindi ba madaling talunin ang ikatlong prinsipe ng Southern Qi? Matapos marinig ito, ang mukha ni Song Beiyan ay nagbago sa takot, at siya ay nadapa. Kamahalan, napakamapuri mo. Bagamat may reputasyon si Quanzi sa Jingzhou, binasa rin siya ng ministro ng tula ng ikatlong prinsipe ng Southern Qi. Kung ikukumpara sa kanya, walang pagkakataong manalo si Quanzi. Sana ay magdadalawang isip ang kamahalan. Sa ganitong uri ng kompetisyon, ang natalo ay isang makasalanan, at ang nanalo ay isang makasalanan. Bagamat siya ay nasa limelight, nasaktan niya ang magiging emperador ng Southern Qi, kaya't hindi ito kapaki-pakinabang kahit gaano pa niya ito iniisip. Higit pa rito, ang ikatlong prinsipe ng Southern Qi ay hindi isang ordinaryong tao, paano siya madaling manalo. Matapos marinig ito, nagdilim ang mukha ni Emperor An. Inilibot ni Song Beiyan ang kanyang mga mata at sinabi, kamahalan, mayroon akong kandidato na makakalaban sa ikatlong prinsipe ng Southern Qi. WHO. Zhu Shiren. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ay tumingin kay Zutong. Oo, kamahalan. Halata sa lahat na si Zhu Shiren ay may talento sa tula. Ang dahilan kung bakit si Quanzi ay sarado sa loob ng 3 taon ay dahil natalo siya kay Zhu Shiren sa patimpalak ng tula. Kung si Zhu Shiren ay nakipagkompetensya sa ikatlong prinsipe ng Southern Qi, magkakaroon siya ng malaking tsansa na manalo. Palakihin. Hinawakan ni Emperor An ang kanyang baba ng may pag-iisip, ngunit ang kanyang kamahalan ay nagsasalita na tungkol dito. Sino ang hindi nakakaalam na minsang nag-propose si Song Beiyan ng kasal sa pamilya Zhu sa ngalan ng kanyang anak ngunit tinanggihan ito, at may sama ng loob sa kanyang puso. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naghukay siya ng butas para kay Zutong sa oras na ito, at depende ito kung kaya niyang tumalon o hindi. Salamat, Academic Yan Song, sa iyong pagmamahal at papuri kay Zining. Walang ekspresyong sinulyapan ni Zutong si Song Beiyan, at pagkatapos ay sinabi kay Emperor An, kamahalan, kahit na si Zining ay may talento sa tula, hindi siya makakarating sa pagkakataong ito. Hindi nagsalita si Andy, at tumanggo para ipahiwatig na magpatuloy siya. Matagal nang naipost ang announcement na si Zining ang magiging examiner ng poetry competition na ito. Kung ito ay pansamantalang kanselahin dahil sa paghaharap sa ikatlong prinsipe ng Southern Qi, sasabihin ng mga tao na tayo sa Yangang Ang Guo ay wala man lang lalaki na kayang gawin ito, kaya maaari na lang natin hindi babiro ang magpadala ng babae para sumulong. Ang mga salitang ito ay hindi banayad, ngunit tinamaan ng malakas si Song Beiyan sa mukha. Ang kanyang anak ay agad na naging isang, hindi mahipo, na tao. Masasabi lang na matanda na si Jiang. Damn it, hindi siya bagay kay Zutong, kaya umatras siya na namumula ang mukha. Sa oras na ito, tumayo din si Zhu Shining. Kung gusto ng kamahalan na makilahok si Wei Chen sa Mid-Autumn Poetry Festival, hinding-hindi maglalakas loob si Wei Chen na magsabi ng kahit ano. Ikan-away ni Emperor An ang kanyang kamay. Nilinaw na ni Zutong ang kanyang mga salita, paano siya hihingi ng gulo. Gayunpaman, lihim na hinangaan ng mga ministro ng kanyang kamahalan ang ama at anak na babae ng pamilya Zhu, ang isa ay umaasenso at ang isa ay umaatres, at ang kanilang perpektong koordinasyon. Nang mukhang bigo si Emperor An, muling sinabi ni Zutong, kamahalan, sa katunayan, kahit na ang ikatlong prinsipe ng Southern Qi ay lumahok sa Mid-Autumn Poetry Festival na ito, hindi ako optimistiko tungkol sa kanya. Natuwa si Emperor An, optimistic ka rin kay Song Jimao. Hindi ko pa masyadong nababasa ang mga tula ni Mr. Song at hindi ko masyadong naiintindihan ang mga ito. Sa isang kisap mata, nasaksak na naman siya ng malakas.
Nakaramdam si Song Baeyeon ng paninikip sa kanyang dibdib, at ang kanyang mga mata nang tumingin kay Zutong ay naging mas malungkot. Walang pakialam si Zutong, ang taong tinutukoy ko ay si Mr. A Kun mula sa Yongjo. Isang Kun. Nagulat si Emperor An, at agad na naisip kung sino ang taong ito, pero parang tubig sa bukal na kasing iyan ng langit. Yung Kun. Eksakto. Hindi ba siya malayo sa Yongjo? Narinig din ni Emperor An ang tula ni Chun Shui at nabigla. Ayon sa kanyang kaugalian, dapat niyang ipatawag si A Kun sa palasyo, ngunit si Sumo Chen hindi pa siya bumabalik mula sa kanyang paglalakbay at walang iniisip, kaya naantala ang usapin. Balik sa kamahalan, dumating na siya sa Jingzhou, at gumawa siya ng kanta sa Waxian Garden kagabi. Nagkataon na nakipagkumpetensya sa kanya si Song Jimao kahapon at natalo. Poof! Isa pang suntok, wala nang buhay si Song Baeyeon. Oh, talaga? Naging interesado si Emperor An, aling mga salita ang nakasulat, alam ba ni Zhu Aiking? Narinig ko na kagabi, si Qingqiu, ang pinuno ng Qingyan Gate, ay kasabay ng pagbisita kay Wang Yingqiu, ang may-ari ng Waxian Yuan Garden, at siya ay hinirang bilang lyricist para sa Qingqiu Heroine. Una, para sa lyrics, hayaang basahin ito ni Zining. Isinuko ni Zhu Tanggi ang pagkakataong ito sa kanyang anak na si Zhu Zining nang walang pag-aalinlangan. Si Zhu Xining ay muling lumabas na bukas palad, at mahinang nagsabi. Speechless, mag-isa akong umakyat sa West Building, parang kawit ang buwan. Ang malungkot na puno ng sikumoro sa malalim na patio ay nakalok sa taglagas. Patuloy itong naghiwa, ngunit magulo pa rin. Ito ay ang kalungkutan ng paghihiwalay. Huwag mong iwanan ang damdaming ito sa puso ko. Hindi. Bago siya naging opisyal sa korte, si Zhu Xining ay partikular na mahilig magsulat ng mga tula at liriko. Nakakita na siya ng maraming tula at sumulat ng marami sa kanyang sarili, ngunit hindi niya kailanman nagustuhan ang isang maikling tula gaya ng ginagawa niya ngayon. Bagamat alam kong hindi ito isinulat para sa kanya, nang mabasa ko ito, nagkaroon ako ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng nasa loob. Magandang salita. Tuwang-tuwang tumayo si Emperor An mula sa upuan ng dragon at pinalakpakan ang kanyang mga kamay, hindi ko inaasahan na napakaganda ng mga salita na isinulat ni Mr. A Kun, at ang mga salitang isinulat ng isang tao mula sa North ay napakaganda at maislan. Gusto ko talaga siyang makilala. Siya nga pala. Sasali ba siya sa Mid-Autumn Poetry Competition sa pagkakataong ito? Ayon sa mga iskolar na naruroon kahapon, sinabi niya na sasali siya sa Mid-Autumn Poetry Competition, ngunit ang G. Ako na ito ay lubhang kawili-wili. Kung hindi siya umiinom ng matapang na alak, hindi siya makakasulat. Lumabas, uminom lamang ng matapang na alak, at ang pagsulat ng mga liriko ay magiging isang himala. Malakas na alak. Natigilan si Emperor An at nakangiting sinabi, talagang kawili-wili ito. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga ministro, sa kasong ito, ano ang kailangan mong iulat? Kung walang nangyari, pagkatapos ay umatras. Muli niyang tinawagan si Soy Shoyeren, General Soy, mangyaring lumabas at anyayahan si Mr. A Kun sa palasyo. Gusto ko siyang makausap ng maayos. Nakikita ng lahat na mula nang marinig nila ito, ang mga salita ni Mr. Kun ay naging mas maluwag ang ekspresyon ni Emperor An, at halatang naniniwala siya na ang ikatlong prinsipe ng Southern Qi ay hindi kalaban ni A Kun. At hindi nakakagulat, si Master A Kun ay magiging maunlad. Sa oras na ito, tumayo si Grand Tutor Bai Qingyuan. Kamahalan, sa palagay ko, kung alam ng ibang mga iskolar na lumahok sa pulong ng tula ang tungkol sa pagtrato sa isang karaniwang tao, iisipin nila na hindi patas ang kamahalan. At sino ang makakasiguro na ang A Kun na ito ay tiyak na mananalo laban sa ikatlong prinsipe ng Timog Qi? Paano kung masyado siyang tretuhin ng iyong kamahalan? Hindi ba't mayabang na pagtawanan ang katotohanan na siya ay masyadong mapagkakatiwalaan at gamitin siya? Mukhang ipinanganak itong Taifubay na nakataas ang kilay. Hanggat may ginawa si Emperor An, maaari siyang palaging maghain ng ilang pagtutol, at dahil masyadong mataas ang kanyang opisyal na posisyon, napakapopular siya sa korte. Walang magagawa sa kanya ang mga puwersang sibil at militar. Ngunit hindi kasama dito ang pagprotekta sa bansa sa tagumpay. Hindi pa nakakalaban ang apelyidong Bai. Paano mo malalaman na hindi siya mananalo? Tsaka isa ka namang lingkod bayan kung tutuusin, pero kahit kalahati ng tula na natatandaan ng mga tao ay hindi mo magawa. Sabihin mo sa akin ang totoo, ikaw ba? Nagseselos ka ba? Chapter 147 Nagyayabang ako, ang galing mo talaga. Ikalawang update. Ang nagsalita ay may bastos na mukha at walang pigil na ekspresyon. Siya ay walang iba kundi si Duqiu na lantarang pamuna kay Bai Qingyuan sa korte kahapon. Kaugnay nito, nakasanayan na ito ng mga opisyal ng sibil at militar ng dinastiyang Manchu. Ang dalawang taong ito, ang isa ay mahilig mag-away at ang isa naman ay gustong humanap ng gulo, umibig sa isa't isa at magpatayan. Matagal na silang nakikita sa korte. Kung hindi sila mag-aaway balang araw, hindi sila komportable. Lalo na dahil ang isa sa dalawa ay isang first-class na Taifu, at ang isa ay isang first-class na tagapagtanggol ng bansa. Napakataas ng kanilang mga opisyal na posisyon kaya walang ibang nang ahas na humadlang, at si Emperor An lamang ang makakapigil sa kanila. Tumigil ka na sa pakikipagtalo. Inis na inis si Andy habang umaarte siya bilang tagapamayapa araw-araw.
Mabilis niyang itinigil ang laban bago nagsimulang mag-away ang dalawa. Darating ang korte ngayong umaga. Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, tumakbo ang isang eunuko at nagsabi, "Kamahalan, gustong makita ka ng sugo ng Southern Chi." Umupo muli si Emperor An, na nakataas na ang kanyang katawan. Ipakilala mo siya sa palasyo. Dumating ang sugo ng Southern Chi sa oras na ito. Dapat may importante. Iniisip na ni Emperor An kung bakit siya dumating. Pagkaraan ng ilang sandali, ang Southern Chi envoy ay dumating sa palasyo upang magbigay pugay kay Emperor An, at pagkatapos ay ipinaliwanag ang layunin ng kanyang pagbisita. Matapos pakinggan ito, napakunot ang noo ni Emperor An sa pag-iisip. Kung ito ay ayon sa sinabi ni Song Beian noon, dapat isipin ng ikatlong prinsipe ng Southern Chi na kailangan niyang manalo sa pagsusulit sa panitikan. Pinakakapakipakinabang sa kanya na matukoy ang kinalabasan sa isang laro, ngunit nagkusa siyang magdagdag ng isa. Ito ay nagpapakita na dapat din niyang narinig na si Mr. A. Kun ay lumahok sa Mid-Autumn Poetry Competition, ngunit hindi siya kumpiyansa na siya ay mananalo, kaya kailangan niyang magdagdag ng isa pa sa huling minuto. Matapos isipin ito, sumimangot si Emperor An, at pagkatapos ay tumanggi, dahil mayroon ng pagsusulit sa panitikan, bakit nakikipagkumpetensya sa martial arts. Ang sugo ng Southern Chi ay nangatuwiran, "Kamahalan Emperador An, ang pagsusulit na ito sa panitikan ay unilaterally mong iminungkahi, at ang ating kamahalan ay walang kinalaman dito." Sumang-ayon ng walang pag-aalinlangan. Ngayong ang ating kamahalan ay nagmumungkahi ng isang labanan, napakaraming tao sa Angwo ang hindi nang ahas na sumang-ayon. Posible bang sila ay natatakot sa ating kamahalan? Ang pamamaraang ito ng pagganyak sa mga general ay walang silbi kay Emperor An. Nang muli siyang tatanggi, nakita niyang umiling si Zhu Tong sa kanya. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi niya, "Okay, mga bisita ka mula sa malayo. Dahil gusto mong makipag-away, hayaan mo akong gawin ito." Matapos marinig ito, napakasaya ng sugo ni Nanchi na hindi niya maiwasang magpaalam kay Emperor An at umalis sa palasyo. Pagkaalis niya, sinabi ni Zhu Tong, "Kamahalan, gaya ng sinabi niya, naglakbay sila ng libu-libong milya upang matiyak ang bansa. Kung magmumungkahi sila ng labanan at walang sinumang maglalakas loob na tumugon, ang pagpapakalat nito ay makakasira sa prestihiyo ng bansa. Sana pinag-isipang mabuti ni Aiking." Yumuko si Zhu Tong. Yumuko siya at nagpatuloy, at ang envoy na pumunta dito ngayon ay maaaring hindi sigurado tungkol sa Mid-Autumn Poetry Competition sa loob ng 2 araw. Hanggat si Mr. A. Kun ay gumanap ng normal, tiyak na mananalo tayo sa literary test, kahit na matalo tayo sa martial arts competition. Walang kahihiyan dito. Punong Ministro Zhu, madali lang yan. Muling nag-online si Bai Gangjing at nanunuya, ang diskarte ng militar ng ikatlong prinsipe ng Timog Chi ay hindi maihahambing. Sino ang makakatalo sa kanya? Sino ang magagarantiya ng isang matatag na pagsusulit sa panitikan? Kung hindi ka mananalo sa pagsusulit sa sibil at matalo sa martial arts, makakasira ito sa prestihiyo ng bansa. Paano magkakaroon ng anumang pambansang prestihiyo? Dapat manalo ka sa laban. Oh, hindi ko maintindihan. Si Yugwogong ay isang commander ng militar, kaya dapat niyang maunawaan. Kung hindi, si Yugwogong mismo ang gagawa. Pinaikit ni Teifubay ang kanyang mga mata at sinabing may masamang ngiti. "Ako." Inilibot ni Yugwogong ang kanyang mga mata at hindi tumalon sa hukay na hinukay ni Teifubay dahil sa pagiging mapusok. Bilang isang prinsipe, mas maraming kalsada ang nalakbay ko kaysa sa natawid ng 3 prinsipe ng Southern Chi. Kung matatalo ko siya, mahirap manalo. Haha, natatakot ako na may mga taong hindi naglalakas loob na maghamon, dahil nangangamba sila na kapag natalo sila, mawawalan sila ng dignidad. Hayaan mo na. Hindi ka maaaring manganak ng isang bata. Gustong manampo ni Bai Qingyuan sa sandaling ito. Ang away na ito ay away. Ano ang ibig mong sabihin sa mga pisyolohikal na depekto ng paggawa? Mr. Yuguo, normal na tinatalakay natin ang mga usaping pang-estado, kaya walang kabuluhan na gumawa ka ng personal na pag-atake, tama ba? Pinaikit ni Teifubay ang kanyang mga mata at pinanatili ang pagpipigil. Pero hindi ako nagkakamali. Hindi ka talaga makakapanganak ng bata. Okay, stop argue. Malamig na sigaw ni Emperor An, at natahimik sina Teifubay at Duke Yu. Zhu Aiking, ano sa tingin mo? Tama si Teifubay. Nakita ng lahat ang diskarte ng militar ng ikatlong prinsipe ng Southern Chi. Mahirap para sa mga ordinaryong tao na manalo, ngunit hindi tayo dapat matakot sa kanya, dahil may mga tao sa Angwo na mas makapangyarihan kaysa sa kanya. WHO. Sa sandaling itanong ni Emperor An ang tanong na ito, isang figure ang biglang lumitaw sa kanyang isipan, at agad niyang sinabi. General Jinghong. Halos sabay na nagsalita sina Emperor An at Manchao Wenwo, na nagpapakita ng katayuan ni Liu Jinghong sa isipan ng lahat. Gaano kataas? Ngumiti si Zhu Tong at tumango, pinamunuan ng ikatlong prinsipe ng Southern Chi ang hukbo upang labanan ang Yu Kingdom. Ang tagumpay ay tiyak na dahil sa kanyang pagpaplano, ngunit ang malakas na pagiging epektibo ng labanan ng Southern Chi Army ay hindi dapat maliitin. Ngunit si General Jinghong ay paulit-ulit na natalo ng mas marami ng mas kaunti, at kailangan niyang pilitin ang mga general na manalo. Ang mga opisyal at sundalo ng Liangzhou ay sinanay sa kabalyerya,
at hindi sila natalo sa 12-dosenang mga labanan sa loob ng ilang taon. Sila ay top-notch sa parehong aktwal na labanan at diskarte. Kung lalabanan ni General Jinghong ang ikatlong prinsipe ng Southern Qi, hindi maliit ang tsansa nating manalo. Ang sabi ni Emperor An. Tumataas ang dugo. Oo, kung may isang hukbo na lang ang natitira sa Angguo na maaasahan, ito ay ang Jinghong Iron Cavalry. Nagpadala si Fei Ge ng utos, sabihin kay General Jinghong na pumunta sa kabisera sa lalong madaling panahon. Oo, kamahalan. Kinuha ng eunuch ang order at tumakbo palabas. Naunang tumakbo palabas si Zhang Zu pagkatapos kumain, at nagmamadaling bumalik sa bahay ni Zhang kasama ang ilang waiter sa loob ng halos isang oras. Dapat itong mga taong ito ang mga pinagkakatiwalaan niyang binanggit. Pagkapasok sa pinto, tumakbo si Zhang Zuoxian, hindi makapaniwalang tumingin kay Jingzi, at nag-alinlangan. Sian nephew, ikaw. Marunong ka ba talagang mag-compose ng lyrics? Lumabas din sina Zhang Xiaoyu at Mrs. Zhang matapos marinig ang kaguluhan, at nagmamadaling nagtanong kung ano ang nangyayari. Tuwang-tuwang ikinwento ni Zhang Zuoxian ang narinig niyang balita mula sa labas. Nang marinig nila na si Jingzi ay nagpakita ng malaking tagumpay sa Wuxian Garden at natalo ang ilang magkakasunod na talento, si Mrs. Zhang at Zhang Xiaoyu ay nagulat at hindi maibuka ang kanilang mga bibig mula sa tainga hanggang sa tainga. Pero medyo iba ang ekspresyon nila. Nagulat si Zhang Xiaoyu ngunit hinangaan siya. Bukod dito, nakita na niya ang magandang kaligrapya ni Jingzi noon, kaya medyo handa siya sa pag-iisip para sa kakayahan nitong magsulat ng mga magagandang salita. Matapos magulat si Mrs. Zhang, nag-alala siya. Guwapo lang siya, pero sobrang galing niya. Nang maglaon, sumikat siya sa Jingzhou. Ang gayong lalaki, ang kanyang sariling anak na babae. Ang mga iniisip ng kababaihan ay palaging komplikado, ngunit ang mga lalaki ay mas simple. Tinapik ni Zhang Zuoxian si Jingzi sa balikat at nakangiting sinabi, "Pamangkin ko, ang sabi ko lang kaya mo." Sumulyap si Jingzi sa kanya at naisip, "Makapal pa ang balat mo. Halatang hindi ka naniniwala sa akin noon, okay." Pagkatapos ay tinukso niya siya, "Tito, pareho ka ba noong bata ka pa?" Hindi. Kahit gaano pa kakapal ang balat ni Zhang Zuoxian, hindi siya nang ahas na sumang-ayon sa oras na ito. Umiling siya at sinabing may awkward na ngiti, "I am bragging, you are that's awesome." Ngumiti si Jingzi, at pagkatapos ay hiniling kay Zhang Zu na pumasok sa bodega kasama ang ilang mga pinagkakatiwalaan. Ang mga kagamitan ay konektado lahat at ang operasyon ay hindi mahirap. Hindi nagtagal at tinuruan sila. Ang pinakakailangan ng pamilya Zhang ay ang malabo na alak, at malapit nang isagawa ang spirit craftsmanship. Kabanata 148 Pagpasok sa palasyo, ikatlong update. Si Jingzi ay nasa bodega at tinatalakay ang ilang detalye sa ilang mga pinagkakatiwalaan na natagpuan ni Zhang Zuoxian. Sa panahong ito, nagmamasid din siyang mabuti. Ang mga taong ito ay lahat tapat at mabait, at tila sila ay napakatapat sa unang tingin. Medyo maganda ang paningin ni Zhang Zuoxian. Guru, biglang tumakbo si Zhang Xiaoyu na humihingal. Anong mali? Sa palasyo. May taong galing sa palasyo. Nang marinig ni Jingzi ang, sa palasyo, ang una niyang naisip ay si Sumochen, at mapait siyang ngumiti sa kanyang puso. Isa talaga siyang prinsesa. Isang araw lang siya sa Jingzhou, at siya may pinapante sa pinto. Nang makita niya si Jingzi na papalabas ng bodega, natigilan si Sui Shouyuan, saka kinusot ang kanyang mga mata, "Tama ang nabasa mo. Hindi ba ito si Jingzi na kasama ng prinsesa?" Kasunod ng utos ni Emperor An, pumunta siya sa inn para magtanong, ngunit hindi niya ito mahanap. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niya ito ngayon. Talagang hindi niya siya mahanap pagkatapos niyang dumaan sa bakal na sapatos, at hindi nag-effort para makuha siya. "Itong general, narito si Master Akon." Pagkatapos sabihin iyon ni Zhang Xiaoyu, tumabi siya. "Isang kun. Jingzi." Tumingin si Sui Shouyuan kay Jingzi, nalilitong muli. "Pareho ba itong dalawang tao? General Sui, nagkita tayong muli." Unang nagsalita si Jingzi para masira ang deadlock. Ngayon ay talagang sigurado na si Sui Shouyuan na siya talaga ang parehong tao. Hindi kaya Jingzi, at ako ng kanyang apelyido. Ito ay medyo kakaiba, ngunit ito ay may katuturan. Pagkatapos ay ikinulong niya ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, "Master Akon, ilang araw na kitang hindi nakikita, at mas maganda pa ang estilo mo kaysa dati." "General Sui, salamat." Pagkatapos magsabi ng magalang, muli siyang tinanong ng kanyang Royal Highness si Sui, "Nandito ba ang general?" Si Sumochen lang ang nakilala ni Jingzi sa palasyo, at sa pamamagitan niya ay nakilala niya si Sui Shouyuan, kaya ang unang tingin sa kanya ay napatunayan ang kanyang mga naiisip noon ang babae ay talagang mapaghiganti, at malamang na hinihintay niya si Jingzi nangangati ang aking mga ngipin sa paghihintay. "Your Highness." Saglit na natigilan si Sui Shouyuan, pagkatapos ay umiling, mali ang sinabi ni Master Akon. Hindi ang kanyang kamahalan, kundi ang kanyang kamahalan ang nag-recruit sa iyo sa palasyo. "Worry. Ganito ba ang gusto kong hanapin ang hustisya para sa aking anak? Kung may hindi pagkakasundo, magagalaw ang ulo ko anumang oras."
Sa isang panunuya, maingat na nagtanong si Sui Shouyuan, nagtataka ako kung bakit biglang inihayag ng iyong kamahalan ang kanyang pahayag. Hindi ko alam ang mga detalye. Nang makita ang mapanglo na tingin ni Jingzi, ngumiti si Sui Shouyuan at tinapik ang kanyang balikat, pero sigurado akong bagay iyon. Sobrang nagustuhan ng kamahalan ang dalawa mong tula. Ito marahil ang dahilan kung bakit siya pumunta sa palasyo sa pagkakataong ito. Lumalabas na hindi si Sumochen ang nagreklamo, ngunit si Emperor An ay sakam sa kanyang mga tula. Matapos marinig ito, gumaan ang pakiramdam ni Jingzi. Pagkatapos kumusta kay Zhang Xiaoyu at sa iba pa, na iniwan si Han sa bahay, sinundan ni Jingzi si Sui Shouyuan palabas. Nasa magandang mood sina Jingzi at Sui Shouyuan, nag-uusap at nagtatawanan habang nasa daan, at maayos ang kapaligiran. Bilang isang personal na gwardya na naglingkod kay Emperor An sa loob ng maraming taon, matagal nang nabuo ni Sui Shouyuan ang kakayahang magbasa ng mga tao. Si Emperor An ay mahilig sa tula. Si Ji Kun ay napakatalino sa tula at tiyak na pahahalagahan. Bukod dito, mas alam ni Sui Shouyuan kaysa sa iba ang malapit na relasyon ni Jingzi at Prinsesa Mo Chen, kaya gusto niyang magkaroon ng magandang relasyon kay Jingzi. Master Akun, ang kamahalan ay mahilig sa tula. Pagkatapos mong makapasok sa palasyo at makipag-usap tungkol sa tula kasama ng iyong kamahalan, tiyak na mananalo ka sa pabor ng banal na pamilya. Salamat, General Sui, sa iyong payo. Kung si Master Akun ay magiging maunlad sa hinaharap, huwag kalimutan na ako ang opisyal na okay, haha. Biro ni Sui Shouyuan. Kung dumating ang araw na iyon, hindi ko makakalimutan ang pangangalaga ni General Sui. Gayunpaman, si General Sui ay palaging naglilingkod sa kanyang kamahalan at ang pinakapinagkakatiwalaan ng kanyang kamahalan. Paano maihahambing sa kanya ang mga ordinaryong tao? Tinamaan lang ng pambabula ni Jingzi kay Sui Shouyuan. Ang kanyang puso ay napuno ng saya, ang kanyang mukha ay kasing saya ng isang bulaklak, at siya ay mas naging masigasig sa kanya. Habang nasa daan, ipinakilala niya sa kanya ang layout ng palasyo. Para kay Jingzi, na unang dumating sa palasyo, ang lahat ay puno ng mga bagong bagay. Tumingin siya sa gilid, inosenteng parang bata. Nang makita ang pagganap ni Jingzi, mas ngumiti si Sui Shouyuan. Hindi lamang niya naramdaman na si Jingzi ay isang asong babae, ngunit talagang nasiyahan siya sa pakiramdam ng tagumpay na ito. Inakay niya ito saglit at pumunta sa harapan ng Jinluan Palace. Namilog ang mga mata ni Jingzi. Nakatayo sa malaking dragon relief sa gitna ng hagdan, naisip ko na kahit anong oras at espasyo, kahit anong panahon, basta ang mga taong may dugo ng China ay may ibang uri ng pagmamahal sa dragon totem na ito. Ngunit hindi tumigil si Sui Shouyuan. Tapos na, at dahil walang opisyal na posisyon si Jingzi, hindi siya nakilala ni Emperor An sa court hall, ngunit dinala siya sa meeting hall sa likod. Hiniling sa kanya ni Sui Shouyuan na maghintay sa labas at pumasok para magulat. Sa oras na ito, maingat ding pumunta sina Sumochen at Guiji sa meeting hall, ngunit pumasok siya sa likod na pinto at nagtago sa side hall ng meeting hall, na mukhang napakasigla. Maya-maya, lumabas si Sui Shouyuan. Master Akun, papapasukin ka ng iyong kamahalan. Hihintayin kita sa labas. Kay palabisin kita ng palasyo pagkatapos ng iyong pakikipanayam sa harapan. Iniyuko ni Jingzi ang kanyang mga kamay sa kanya, nagpahayag ng kanyang pasasalamat, at pagkatapos ay pumasok. Come on, Jingzi, tingnan mo ang iyong kamahalan. Maari niyang gamitin ang pangalang Akun para magdahilan sa ibang tao, ngunit hindi siya nang ahas na gamitin ang pangalang Akun para makitungo kay Emperor An. Ito ang krimen ng panlilinlang sa emperador. Tumawid ka. Malumanay na sabi ni Emperor An, at tumayo si Jingzi at tiningnan ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaupo sa harapan niya. Nakasuot siya ng dragon robe at may magandang hubog ng katawan. Medyo kamukha niya si Sumochen. Bagamat nakatingin ito sa kanya ng nakangiti, pero nakaramdam pa rin siya ng invisible pressure. Ito ba ang maalamat na aura ng imperial? Habang pinagmamasdan ni Jingzi si Andy, nakatingin din si Andy sa kanya. Dahil sa mga tula, si Emperor An ay nagkaroon ng magandang unang impresyon kay Jingzi, lalo na matapos siyang makilala ng personal. Siya ay bata at gwapo. Mapapatingin ka sa kanya ng matagal na hindi nagbabago ang ekspresyon niya, hindi mapagpakumbaba o mayabang. Ang mga batang talento na tulad nito ay bihira. Nakangiting tumango at sinabi niya, ikinalulungkot ko na medyo tapat ka at hindi mo ginamit ang maling pangalang Akun para takutin ulit ako. Napag-alaman na sinabi na ni Sui Shouyuan kay Emperor An na si Jingzi ay Akun nang pumasok siya. Tuwang-tuwa rin si Jingzi. Hindi siya nagsisinungaling. Kamahalan, Jingzi ang tunay na pangalan ni Cao Min, at Akun ang pangalan ng panulat ni Cao Min. Espesyal itong ginagamit sa pagsusulat ng mga tula at liriko, kaya hindi ito maituturing na isang sagisag panulat. Ha! Nang marinig na binanggit muli ni Jingzi ang pangalan ng panulat, nagtago siya sa gilid ng bulwagan. Bumantong hininga si Sumochen nang hindi nasisiyahan. At ayaw ni Emperor An na masyadong mag-alala tungkol sa pangalan. Sa halip, maingat niyang tiningnan ang hitsura ni Jingzi. Habang tinitignan niya, mas lalo siyang nagkakamukha. Pagkatapos idagdag ang kanyang pangalan, nagtanong siya, kumusta ang iyong ama, si Jing Wenmao? Ang aking ama.
Hindi sinasadyang ibinuka ni Jingzi ang kanyang bibig para sumagot, ngunit sa sandaling lumabas ang mga salita, natigilan siya at napatitig kay Andy, medyo hindi makapaniwala. Ngumiti si Emperor An, nang umalis si Jing Aiking sa Beijing, mga 5 o 6 na taong gulang ka, tama ba? Bagamat hindi pa kita nakilala, narinig ko na pinangalanan ka sa solar term. Bukod dito, ikaw at si Jing Aiking ay mga 7 o 8 taong gulang noong bata pa sila. Magkapareho sila, kaya hindi nakakagulat na makilala kita. Matapos marinig ang sinabi niya, biglang natauhan si Jingzi. Noong dumating siya sa Beijing noon, inaasahan niyang makikilala niya si Emperor An sa araw na ito. Sa simula, nag-aalala pa rin siya kung magtataglay ng sama ng loob si Emperor An sa pamilya Jing tulad ni Haring Jin. Kung tutusin, nakababatang kapatid niya si King Jin. Ngunit nang marinig ang pamagat na ito, gumaan ang loob niya. Kung nagtatanim ka ng sama ng loob, paano ka magiging mapagmahal kay Qing? Kabanata 149 na Royal Business, ika-4 na update. Ang iyong kamahalan, ang aking ama, ay pumanaw na. Pagkatapos magsalita ni Jingzi, nanatiling tahimik si Emperor An. Tumangala si Jingzi at nalaman na ang lungkot sa kanyang mga mata ay tila hindi peke, at kinumpirma niya ang kanyang mga naiisip noon. Hoy, hindi ko matutulungan si Wen Mao. Tumayo si Emperor An, mukhang nag-iisa, at kahit ang kanyang pangalan ay nagbago. Pagkatapos ay sinabi niya, si Wen Mao ay gumawa ng anumang mali noong una. Hindi siya dapat umalis sa Jingzhou. Ngunit alam ko na siya ay binabalangkas at ibinubukod, ngunit hindi ko kayang tumayo sa kanyang tabi. Hinahayaan ko lang siyang bumalik sa Pangzhou. Only. Dahil ang taong nasaktan niya ay ang Imperial Brother ko. Kilala ko ang karakter ni Haring Jin, at dapat siyang gumanti. Kung mananatili si Wen Mao sa Jingzhou, hindi ko magagarantiya na siya ay ganap na mapoprotektahan, kaya kailangan kong gawin ang hakbang na ito at i-demote siya. Pangzhou. Naisip ko ring makipagkita kay Wen Mao isang araw at humingi ng paumanhin sa kanya, ngunit hindi ko inaasahan na hindi ito magiging posible. Natatakot ako na si Wen Mao ay hindi nasisiyahan sa akin bago siya namatay. Makinig sa kanyang rumble. Sa dami ng nasabi, naunawaan na ni Jingzi ang nangyari noon. Sinaktan ni Jing Wenmao ang hari ng Jin, ngunit hindi makontrol ni Emperor An ang pag-iisip ng kanyang kapatid, kaya hinayaan niya itong bumalik sa Pangzhou bilang proteksyon. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Jingzi. Ang pinakakinatatakutan niya ay sina Emperor An at Prinsipe Jin ay nagbabahagi ng kanilang galit. Ang pagkakaroon ng isang prinsipe bilang kanyang kaaway ay lubhang nakakatakot. Kung kahit ang emperador ng isang bansa ay kaaway niya, paano siya mamumuhay ng ganito? Kaya't yumuko siya at sinabi, kamahalan, hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili. Bagamat hindi mataas ang opisyal na posisyon ng aking ama sa Pangzhou, namuhay siya ng maayos. Bukod dito, ang aking ama ay hindi kailanman nagreklamo tungkol sa iyong kamahalan sa panahon ng kanyang buhay, at madalas niyang iniisip ang mga kabutihan ng iyong kamahalan. Tapos na si Emperor An sa pakikinig. Tapos medyo gumaan ang pakiramdam ko. Sinulyapan niya si Jingzi at sinabing, hindi katakataka na may talento ka sa tula. Tiyak na minana mo ang mantle ng iyong ama. Kung alam ng iyong ama, matutuwa siya. Ibinaba ni Jingzi ang kanyang ulo. Nabalitaan ko na kilala mo si Mo Chen. Nakilala ni Cao Min ang kanyang kamahalan noong kami ay nasa Yongzhou, ngunit hindi namin alam ang pagkakakilanlan ng kanyang kataas-taasan noong panahong iyon. Sumagot ng totoo si Jingzi. Hindi mo pa sinabi kay Mo Chen ang tungkol sa iyong karanasan sa buhay, hindi ba? Nang makita si Jingzi na umiiling, nagpatuloy si Emperor An sa pagtatanong, nang dumating ka sa Jingzhou at patuloy na ipinakita sa mga tao ang iyong pangalan bilang A-kun, natatakot ka ba sa maharlikang pamilya? Oo. Napakaprangka ng si Jingzi na ito, kung tutusin, ang hari ng Jin ang nasaktan ng aking ama, kaya nang ang mga karaniwang tao ay dumating sa Beijing sa pagkakataong ito, sila ay nasa mga pin at karayom, at sila ay labis na natakot. Narinig ito ni Su Mochen sa gilid na bulwagan, at naalala niya na tila may pamilyang may ganoong apelyido noong bata pa siya. Isang opisyal sa Jing, binugbog ng isang tao sa kanyang pamilya ang kanyang tiyuhin na naging pailay. Pamilya niya pala iyon. Noon lang niya natauhan, no wonder hindi siya naglakas loob na sundan siya papasok ng palasyo. Siguradong takot na takot siya, di ba? Tumango si Emperor An, ang mga salita ni Jingzi ang naisip niya. Kapag sumikat ka, ipapakita mo sa iba ang tunay mong pangalan. Kamahalan, ang karaniwang tao ay orihinal na nag-isip na sasabihin nila ang kanilang tunay na pangalan sa Mid-Autumn Poetry Competition. Siya. Nanalo sa unang lugar sa Mid-Autumn Poetry Competition, na nagpapahintulot sa lahat sa lungsod na maalala siya. Pangalan ni Z, kahit may iniisip si King Jin tungkol sa kanya, kailangan pa rin niyang timbangin ang kanyang reputasyon. Tunay na mabuti ang pamamaraang ito, naisip din ito ni Emperor An, tumingin kay Jingzi, at sumang-ayon sa kanyang puso. Well, let's have a Mid-Autumn Poetry Party. At saka, hindi mo kailangang mag-alala kay King Jin. Nakatira siya ngayon sa kanluran ng Jin. Ngunit, ang Crown Prince of Jin ay nasa Jingzhou pa rin. Ang mga bagay ng nakaraang henerasyon ay hindi iiwan sa susunod na henerasyon. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito.
Pero kailangan kong mag-alala. Walang magawang sinabi ni Jingzi, dahil nasaktan ko ang Crown Prince of Jin. Kaya, sinabi ni Jingzi sa kanya at kay Su Jinping. Sinabi ko ito minsan sa panahon ng bakasyon, ngunit ito ay talagang isang reklamo. Sa ganitong uri ng bagay, pinakamahusay na mag-strike muna, upang mailigtas si Su Jinping sa sobrang pagsasalita. Matapos marinig ito, sumimangot si Emperor An. Sa totoo lang, hindi niya gusto si King Jin. Bago siya umakyat sa trono, tinutukso siya ni Haring Jin sa korte. Kung hindi sana siya nasaksak at naging paylay, hindi magiging ganoon kakinis ang kanyang daan patungo sa trono. Eto na, dapat kong pasalamatan ang pamilya Jing. Mas malala pa ang impresyon niya kay Prince Jin. Pagkarating niya sa Jingzhou, nanatili siya sa East Palace. Logically speaking, mas malapit siya sa prinsipe na si Sumoyan, ngunit mula sa impormasyong nalaman niya, madalas na gumagala si Su Jinping ng pribado kasama si Prinsipe Siang Sumoo. Si Emperor An ay pumikit ngayon, ngunit kung alam niya na si Su Jinping ay nang-ahas na lumahok sa labanan para sa trono sa pagitan ng Crown Prince at Prince Siang, kahit na siya ay anak ni Prinsipe Jin, hindi siya kailanman magpapakita ng awa. You don't have to be afraid. As long as I'm here, he won't dare do anything to you, not to mention you're not wrong. Palihim na kinukot ni Jingzi ang kanyang mga labi, halatang hindi ito naniniwala. Pagkatapos umalis sa palasyo, kung muli siyang hinawakan ni Su Jinping, hindi niya maabot si Emperor An maliban kung bibigyan niya siya ng kaunting token. Sa pag-iisip nito, nagliwanag ang mga mata ni Jingzi at nagsimula siyang mag-iskema muli. Nang makita siyang tulala, si Emperor An ay umubo, at pagkatapos ay nagsabi, gusto mong lumahok sa Mid-Autumn Poetry Festival na ito, tama ba? Oo, kamahalan. Okay, narinig ko na ang dalawa mong tula, at sa pagkakataong ito kailangan mong makuha ang unang pwesto sa patimpalak ng tula. Ito. May hinihingi ka pala sa sarili mo, kaya madaling hawakan. Si Jingzi ay mukhang problemado at nag-aalinlangan na sinabi, kamahalan, may mga nakayukong tigre, nakatagong mga dragon, at mga mahuhusay na tao sa Jingzhou City, ngunit ang mga ordinaryong tao ay hindi magagarantiyahan na sila ang makakakuha ng unang lugar. Gayun din, ang mga tula at liriko na isinulat ng mga ordinaryong tao ay napaka-random, kaya kailangan mong uminom ng strong wine. Kung hindi ka makakainom ng matapang na alak. Kung sasabihin mo ito sa iba, maaaring gumana ito, ngunit paano ito paniniwalaan ng isang tulad ni Andy? Nakatitig sa kanya ng nag-aapoy na mga mata, narinig ko lang na sinabi mo na ang hidwaan kay Prince Jin ay nagsimula sa Zhangja Winery. Kung tama ang hula ko, ang alak na ito ay gawa ng Zhangja Winery, tama ba? Sing. Tumango si Jingzi, patuloy na nagtanong si Emperor An, ang layunin ba ninyo ng pagsali sa pulong ng tula na ito ay magbenta rin ng alak? Namula si Jingzi at muling tumango. Okay, ipinapangako ko sa iyo, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pagbebenta ng malakas na alak na ito sa hinaharap, gusto ko ang lahat. Kamahalan, hindi isang tanong kung kanino mo ibebenta ito. Kung hindi ka naniniwala. Ito. Pagkatapos ay ibibigay ko sa iyo ito. With that, naglabas si Andy ng golden brand sa damit niya at iniabot. Hanggat ang mga espiritong ipinubunga mo, walang makakahawak sa kanila sa hinaharap. Kung may mga mangmang, ilabas mo na lang ang gintong medalya. Sa oras na ito, ang paningin ni Jingzi. Sa tatak na ito, ang hinaharap na negosyo ng Zhangja Liquor House ay magiging isang maharlikang negosyo. Hindi lamang siya mag-aalala tungkol sa pagbebenta, ngunit hindi rin niya kailangang mag-alala tungkol sa iba na nanggugulo. Kung may mga short-sighted, ipapakita lang niya ang gintong medalya at siguradong matatakot sila. Puno sila ng tae. Lalo na't may dala siyang gintong medalya, kung mangangahas si Su Jinping na gulumuli para sa kanya, hindi na kailangang matakot. Mabilis niyang iniligpit ang gintong medalya at sinabing, salamat, kamahalan, ng paulit-ulit. Sinulyapan siya ni Emperor An at sinabing, nakuha mo rin ang gintong medalya. Ang usapin ng pagiging numero 1. Sa Poetry Club, huwag kang mag-alala, kamahalan, ang titulong ito ay pag-aari ng mga karaniwang tao at walang sinuman ang maaaring mag-alis nito. Jingzi mabilis na nagbago ang ihip ng hangin kaya hindi ito inaasahan ni Andy. Kamahalan, hindi mo na kailangang magtaka. Sa katunayan, ang mga ordinaryong tao ay walang pakialam kung mayroon silang gintong medalya o wala. Pangunahing gusto nilang makuha ang unang pwesto. Chapter 150 ito ba ay mahaba at malapad? Unang update. Sa pagtingin sa walang hiyang ugali ni Jingzi, medyo naantig si Emperor An. Siya ay talagang mas mahusay kaysa sa kanyang amo. Kung si Wen Mao ang may kahihiyan sa iyo, siya ay ibang tao noon. Ito ay dapat na isang papuri sa akin, tama. Sa gilid na bulwagan, nang marinig ni Sumochen na ang pagsusuri ni Emperor An kay Jingzi ay eksaktong kapareho ng sa kanya, hindi niya ito napigilan at humagalpak ng tawa. Sa pangunahing bulwagan, tila alam ito ni na Emperor An at Jingzi. Hinayla siya ni Guiji sa tabi niya, at mabilis na tinakto ni Sumochen ang kanyang bibig at nagpatuloy sa pag-eavesdrop. Dahil ito ay maharlikang negosyo, tinanong ni Emperor An si Jingzi ng ilang mga katanungan tungkol sa paggawa ng mga espiritu. Nang marinig niya na ang paraan ng paggawa ng mga espiritu ay sarili niyang ideya, mas nagulat si Emperor An.
Talagang bihirang isipin na ang isang tao ay hindi lamang bihasa sa tula, ngunit naiintindihan din ng mga kakaiba at malalaswang pamamaraan na ito. Sa pagtatapos ng pag-uusap, seryosong sinabi ni Andakay, sa pagkakataong ito sa Mid-Autumn Poetry Festival, ang pinakamalaking kalaban mo ay hindi si Song Jimao. Oh, posible bang sa Jingzhou City, may mga taong mas mahuhusay kaysa sa dakilang iskolar ng dinastiyang Song syempre, maliban sa akin? Nabulunan si Emperor An ng prangka at mapagpakumbabang saloobin ni Jingzi, at pagkatapos ay sinabi, ang ikatlong prinsipe ng Southern Qi, si Qi Junguang. Oh, siya. Tumango si Jingzi, wala akong narinig tungkol sa kanya. Ang isa pang panunuya ay nagmula sa gilid ng bulwagan, at pagkatapos ay nawala. Nag-isip si Emperor An. Sunod, sinabi ni Emperor An kay Jingzi ang tungkol sa kapangyarihan ni Qi Junguang. Sa katunayan, hindi ito isinasa puso ni Jingzi. Medyo napahiya lang siya at sinabing, kamahalan, naisip ko na hanggat kaya kong talunin ang mahusay na talento ng dinastiyang Song, ayos lang. Paano ko malalaman na muling lilito ang ikatlong prinsipe ng Southern Qi? Hindi na garantisado ang posibilidad na manalo. Ikanaway ni Emperor An ang kanyang kamay, kahit ano paman, ipinapangako ko sa iyo na hanggat nanalo ka, kukunin ko ang Zhangja Winery mula sa Crown Prince of Jin. Halika at ibalik ito sa pamilya Zhang. Bueno, dahil ang iyong kamahalan ay taos puso, ang mga katutubo ay maaari lamang manalo sa kanya sa kahirapan. Hindi mo ito magagawa ng may kahirapan, dapat mong garantyahan ito. Bumantong hininga si Emperor An, dahil hindi lang ito isang bagay. Ang kamahalan ni Guan Angguo ay may kaugnayan din sa kaligayahan ni Mo Chen. Hoy, bakit may kinalaman ito sa prinsesa? Naging interesado si Jingzi nang marinig niya si Su Mochen. Dahil nakipagpustahan ako sa ikatlong prinsipe ng Southern Qi. Kung mapanalunan niya ang unang pwesto sa Mid-Autumn Poetry Competition, papakasalan siya ni Mo Chen. Para sa ilang kadahilanan, hindi ako komportable nang marinig ko na ang ikatlong prinsipe ng Southern Qi ay magpapakasal kay Su Mochen. Parang Polaka na gustong kumain ng karne ng sisni. Anong sabi mo? Ang ibig kong sabihin, bakit hindi sinabi sa iyo ng kamahalan kanina ang tungkol sa taya? Kung alam ko lang na may kinalaman ito sa kaligayahan ng Her Royal Highness, kahit wala akong gold medal at wine shop, sasang-ayon ako. Mataimtim na sabi ni Jingzi. Oh, bakit? Sobrang pakialam mo ba kay Mo Chen? Si Jingzi ay natigilan, medyo kinakabahan, sinusubukang makahanap ng perpektong sagot. Sa makatuwid, ang pangunahing bulwagan at ang gilid na bulwagan ay sobrang tahimik sa susunod, at ang mga tao sa gilid na bulwagan ay mas kinakabahan kaysa sa mga tao sa pangunahing bulwagan. Siyempre may pakialam ako. Ang ngiti ni Andy ay unti-unting lumakas, ang lalaking ito at si Mo Chen ay talagang hindi ganoon ka-simple. Nang marinig ito ni Su Mo Chen sa side hall, umiling ang kanyang ulo, at halos himatayan siya kung hindi dahil sa suporta ni Guiji. Ang kamahalan Mo Chen ay ang prinsesa ng Angguo. Hayaan mo na lang ako, kung susunduan ko ang sinuman sa kalye, mahalaga ako sa kamahalan. Ang sagot na ito ay hinayla si Jingzi palabas ng hukay. Lamambat ng gusto ang ekspresyon ni Andy, iniisip na masasabi mo. Ang bastos na ito. Itinulak ni Su Mo Chen si Guiji palayo, tinitigan ang figure sa bulwagan, at nagmura sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Binago ni Emperor An ang usapan at nakangiting sinabi, ngunit gaya ng sinabi mo, ang usapin ng gintong medalya at gawaan ng alak. Gabi na, pagod na sana ang kamahalan, para hindi ka naguluhin ng mga karaniwang tao. Maghintay hanggang makuha ko ito. Ang unang lugar sa Poetry Club, halika at kunin ang Zhangja Winery kasama ng iyong kamahalan. Kamahalan, umalis ka na. Lumuhad si Jingzi at agad na umalis. Nilunok pabalik ni Antika ang mga salitang binibigkas niya sa bahagyang nakabukang bibig, tinitigan ang likod, at paitong tumawa. Interesting ang lalaking ito. Pagkatapos ay tumayo siya at sinabi, lumabas ka. Si Su Mo Chen, na nagtatago sa side hall, ay lumabas. Pare, niloko ka niya. Mahilig siyang sumali sa saya. Kahit na hindi ka sumasang-ayon sa kanyang mga kondisyon, siya pa rin ang makakakuha ng unang lugar sa Poetry Club. At halatang ginagawa niya ito para magbenta ng alak, at sinasadya niya itong masama. Isa lang siyang malaking sinungaling. Tiningnan ni Andy ang nasa sabik na Saturday ni Su Mo Chen at nakangiting nagtanong, kilala mo na siya? Siyempre. Sa kalagitnaan, ang kanyang mukha ay namula at sinabi niya ng may kalokohan, ama. Walang pakialam si Andaihon, tumawa, at nagtanong, Mo Chen, alam mo bang matagal na siyang sasali sa Mid-Autumn Poetry Competition at tiyak na mananalo, kaya pinatay mo ako sa ikatlong prinsipe ng Southern Qi. Pulang-pula si Su Mo Chen, tumango siya na may ngiti sa kanyang mukha, at pagkatapos ay sinabi sa kanya kung paano niya nakilala si Jingzi sa Chunshui Tower, pinanood siyang sumulat ng mga tula ng Chunshui, at isang serye ng mga anekdota mamaya. Of course, she excluded some of the private scenes between the two of them. Matapos pakinggan ito, hinawakan ni Emperor An ang kanyang baba at nagtanong, so, matagal mo na siyang gustong pumunta sa Jingzhou para tulungan ako. Inalis niya sa mukha niya ang hiya.
Tumango si Sumochan at mariing sinabi, yung mga taong kinuha ng tatay ko mula sa pulong ng tula noon ay walang anumang kakayahan maliban sa pagsulat ng ilang tula. Pero iba siya. Kung ikukumpara sa talento sa tula, walang makakapantay sa kanya. At iba pang mga kasanayan, tulad ng malamig na yelo sa kalagitnaan ng tag-araw, tubig sa banyo, espiritu at iba pang kakaibang bagay. Ang pinakamahalaga ay wala siyang kamunduhan ng mga ordinaryong tao, at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pakikipagsabuatan niya sa ilang tao. Hindi maisip ni Andy. Saglit na natigilan si Jingzi sa sobrang papuri ni Sumochan, at pagkatapos ay masayang sinabi, kung ito talaga ang sinabi mo, talagang inaabangan ko ito. At siya pa rin ang inapo ng pamilya Jing, kaya kung matutulungan niya ako, ito ay isang uri ng mana. Bigla na naman siyang may naisip at tumawa ng malakas. At ang pinakamahalagang bagay ay kung magagamit natin siya bilang isang link upang i-connecta ang lahat ng kanyang mga kapatid na babae, ito ay talagang makakatulong sa akin. Nare-refresh ang pakiramdam ng mga tao kapag may mga masasayang pangyayari. Nang makita si Jingzi na papalabas ng meeting hall na tumatalon-talon na parang unggoy, agad na sinalubong siya ni Soi Shoyuren, na naghihintay sa labas, nang nakangiti. Master A-kun. General Soi, lahat tayo ay sarili nating mga tao. Mula ngayon, tawagin mo na lang akong Jingzi. Para naman kay Master A-kun, mangyaring huwag mo na akong tawaging Mr. A-kun muli. Ang gintong medalya sa kamay, hindi na kailangang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Tulad ng para sa A-kun, ang pamagat na ito ay parang nakakahiya pa rin. Bueno, young Master Jing, sa nakikita mong napakasaya mo, maayos ba ang lahat? Nagpatawag si Emperor An ng maraming ordinaryong tao, ngunit hindi marami sa kanila ang nag-iisa, at ang pagpupulong kay Emperor An ay natapos ng napakadali. Matapos ang napakaraming taon, si Jingzi lang din ang nakilala ni Soi Shoren. Lalo nitong pinalakas ang kanyang ideya na magkaroon ng magandang relasyon kay Jingzi. Smooth, so smooth. Ngumiti si Jingzi at kinuha ang gintong medalya mula sa kanyang damit, naghahanda na magmukhang mababa at marangya. General Soi, tingnan mo ang aking gintong medalya. Mahaba at malapad ba ito? End of this chapter. For more updates, click on the notification.